Ma, anong nangyari sa inyo? Bakit po kayo naglalabas ng dugo, ma? Ate. Talaga bang nilason mo si tita? Hindi ko po ginawa iyon. Hala, hindi raw. Hindi po talaga. Ma, Habi, wala akong ginagawa, wala. ayos lang ba kayo? Ate. Nawalan ng malay si tita pagkatapos uminom ng gamot na dinala mo. Sabihin mo, bilis. Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong kasalanan, wala po. Habi, maniwala ka sa akin na hindi ko ito magagawa. Habi, maniwala ka sa... Subang siya, kapag may masamang nangyari sa nanay ko, isasama kita sa pagdurusa niya. Ma, dadalhin ko na po kayo sa ospital. Miss Sue, narito na ako. Tulungan mo akong tapusin si Subang siya at kapag tapos na ang lahat, maihuhulog ang pera sa account mo sa tamang oras. Huwag kang mag-alala, Miss Sue. Siguradong magagawa ko iyan ng maayos. Hala, mas mabuti pang malunod sa ganda at mawalang masaya. Ang posisyon ng binibini sa pamilyang Ye ay para lamang sa akin na si Su Yuer. Subang siya, sa pagkakataong ito ay palalayasin kita sa pamilyang Ye. You are. Ah, Kuya Mucheng. Kamusta po si tita? Ang mama ko, wala na siya. Kuya Mocheng, huwag ka na masyadong malungkot. Huwag mong sisihin si ate. Ate, mayroon din siyang lihim na pinagdadaanan. Pagbabayarin ko ang gumawa nito sa mama ko, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Nasaan ang walang hiyang si Subang siya? Nasaan siya? Baka nasa itaas si ate ngayon. Ah, kuya. Mabuti pang huwag ka muna pumunta doon. Dahil hindi maganda ang makikita mo. Ah, umalis ka. Ano ang ginagawa ninyo? Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Naging dahilan ka para mawala ang mama ko at ngayon ay nakuha mo pang magtaksil kasama ang lalaki mo? Ang susunod ba ay gusto mo na rin akong tapusin para makuha ang lahat ng yaman ko? Wala talaga akong ginagawang masama. Walang ano? Wala na si mama. Tapos nagagawa niyo pang magdiwang dito sa bahay? Subang siya, dinitasip mo ang lahat para lang makasama ako sa kama at naging dahilan para magkahiwalay kami ni Yuer kahit mahal namin ang isa't isa. Subang siya, ibang klase ka rin. Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko kilala ang taong iyon. Basta na lang siyang pumasok. Pumasok siya para hamakin ako. Wala talaga akong ginagawang masama. Ate, huwag ka nang magmatigas. Umamin ka na lang sa pagkakamali mo at patatawarin ka ni Kuya Mocheng. Wala talaga akong ginagawa. Huwag mo akong tawaging mahal. Hugasan mo agad ang marumi mong katawan. Nadidiri ako sa iyo. Mahal. Huwag mo namang gawin ito sa akin, mahal. Huwag Nakasuot po. pa si ate. Mahirap yata itong hugasan. Ako ba ang maghuhubad sa iyo? O gusto mong magpatawag pa ako ng ibang maghuhubad sa iyo? Maghuhubad na po ako, mahal. Maghuhubad na ako. Huwag kang tumawag ng iba. Huwag, please. Maghuhubad na ako. Mahal, kailangang maniwala ka sa akin. Hindi kita kailanman pinagtaksilan, mahal. Kailangang maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Nagagawa mo pang magsinungaling? Tama lang na masaktan ka. Tandaan mo ito? Ang babaeng ayaw ko na ay hindi ko rin hahayaang makuha ng iba. Ngayon, magpalit ka na ng damit at lumabas ka para lumuhod sa tapat ng pinto. Hello? Ano? Napahamak ang mga magulang ko? Nalaglag sa bangin? Ate o ate, nangyari rin ito sa iyo. Anong pakiramdam na wala kang laban at hindi ka mapapaniwalaan? Su Yuer. Ang lalaking iyon, ikaw ba ang may gawa noon? Tama ka, ako nga. Bakit? Dapat ay ako ang kasama niya sa kama noong gabing iyon. Pero sumingit ka at sinira mo ang mga plano ko. Kung hindi, ako sana ang asawa niya ngayon. Kaya pala, ikaw pala ang gumawa ng lahat ng ito. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo.
na ang mga magulang mo ngayon ay naaksidente na sa sasakyan at nahulog na sa bangin. Wala na sila ngayon. Suyuer, inalagaan ka ng mga magulang ko ng maraming taon, pero ganito ang ginawa mo sa kanila, wala ka na bang konsensya? Pwe. Bakit ikaw? Pagkapanganak pa lang ay nasa iyo na ang lahat. Habang ako ay kailangang magpakapagod para lang makuha ang gusto ko? Dapat lang silang mawala. Ang mga gamit mo, ang lahat sa iyo, ay dapat na mapunta sa akin. Dapat ay sa akin lang. Baliw ka na. Nawawala ka na sa sarili mo. Lumalaban ka pa sa akin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Yuer. Yuer. Kuya Mocheng, sobrang sakit ng mga mata ko, Ang mga mata ko. Walang hiya kang babae ka. Kapag may mangyaring masama kay Yuer, pagsisisihan mo ito at pagbabayarin kita. Kuya, Ang tiyan ko, ang sakit ng tiyan ko. kuya, mabuti ang intensyon kong bigyan ng tubig si ate. Hindi ko akalain na sasaktan niya ang mga mata ko. Kapag tuluyan na akong mabulag, ayaw ko na talagang mabuhay pa. Huwag kang mag-alala, Yuer. Sabi ng doktor, magiging maayos ang lahat pagkatapos ng cornea transplant. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng katarungan. Napakasama mong babae. Hindi ko iyon sinasadya. Siya ang nagplano ng lahat tungkol sa lalaking iyon. Siya rin ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin ang mga magulang ko. Kaya ako, wala akong ginawa. Kuya, Kuya, wala. Kahit nga langgam ay hindi ko kayang tapakan. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Ate, kailanman ay hindi ako nagsalita ng masama laban sa iyo. Paano mo ako nagagawang pagbintangan ng ganito? Noong panahong wala akong malay at malubha ang lagay, si Yuer ang laging nag-aalaga sa akin. Napakabuti niyang tao. Paano niya magagawa ang sinasabi mo? Mahal ko, noong nasaktan ka, ako ang nag-alaga sa iyo gabi at araw, hindi si Suyuer. Ano? Ate, bakit napakagaling mong magsinungaling? Naglakas loob ka pa talagang magsinungaling. Napakasama mong tao. Young Master Ye. Ngayon, kailangang operahan agad ang mga mata ni Miss Su, pero wala na ang ospital na natitirang cornea. Anong gagawin ko? Talaga bang? Ayokong maging bulag. Kung mawawala ang paningin ko, mas gusto ko pang mawala na rin ako sa mundo. Yuer, sisiguraduhin kong gagaling ang mga mata mo. Doktor, kunin niyo ang cornea ni Subang siya at ilipat ito kay Yuer. Hindi maaari, hindi maaari. Gagawin ang operasyon ng ngayon kahit gusto mo o hindi, kailangang pumayag ka. Kasalanan niya iyan dahil sa sarili niyang gawa. Kailanman ay hindi ko ibibigay ang cornea ko, hindi. Young Master Ye. Young Master Ye, may regulasyon ang ating ospital. Kapag ang pasyente ay hindi sumasang-ayon sa operasyon, hindi ito itutuloy ng aming ospital. Papayag siya sa ayaw at sa gusto niya, walang siyang magagawa. Hindi ako papayag. Ate, siguro naman hindi mo na gustong hanapin ang mga magulang mo? Paano kung buhay pa pala sila? Papa, Mama. Tama. Kailangan kong mahanap ang mga magulang ko. Mahal ko, sige, pumapayag na ako. Gagawin ko, pupunta na ako. Anong hahanapin mo? Dasorb mo yan dahil sa sarili mong kasalanan? Pero may isa akong kondisyon. Kailangan niyo akong pangakuan. Tulungan niyo akong hanapin ang mga magulang ko. Bagay lang sa'yo iyan. Kuya, pumayag ka na po sa kanya. Ayokong maging bulag, kuya. Sige, pumapayag na ako. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Kuya, okay na ang paningin ko, tignan ko lang. Napakalinaw na. Young Master Ye. Kakatapos ko lang bigyan ng gamot si Ginang Ye. Pero mukhang may galaw na ang bata sa sinapupunan ni Ginang Ye. Kaya, mas mabuting bawasan muna ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Sige po, mauna na ako. Ate, ikaw. Nagdadalang tao ka pala. Sino kaya ang tunay na ama ng batang yan? Huwag mong sabihing si. Subang Shia, nagdala ka pa pala ng bunga ng pagtataksil. Hindi totoo yan. Sa'yo ang batang ito. At nagagawa mo pang magsinungaling? Noong pinilit mong sumama sa kama ko, wala akong ginawa sa'yo. Tumahimik ka. Yan nag-alaga kay Moche noong nasa ospital siya. Huwag ka nang gumawa ng kwento. You were? Asikasuhin mo ang paglabas niya sa ospital at dalhin siya sa East Courtyard para bahala na ang tadhana sa kanya. Opo. Kahit ganito na ay hindi pa rin matatapos ang problema kay Subang Shia.
Tila may nararamdaman pa rin si Kuya Mocheng para sa kanya. Hindi maaari. Dapat nang mawala si Suban siya. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. So you were. Tulong. Buksan niyo ang pinto. Saklolo. So you were. So you were. Walang darating para iligtas ka. Alam mo, ako lang ang dapat magsilang ng anak ni Kuya Mocheng. Mawala na kayong lahat. Saklolo. Tulong. Sa wakas, tapos na ang problema kay Subang siya. Simula ngayon, ako na ang magiging siginang Ye. Hello, Kuya Mocheng? Nasusunog po ang silangang bahagi ng bahay. Humanap na kami ng tutulong. Humingi na kami ng tulong para iligtas si ate. Pero, wala na siya. Kuya Mocheng, totoo ito. Isipin mo na lang na si ate ay nagbabayad na para sa kasalanan ni Tia. Mula ngayon, wala nang makakapigil sa ating pagsasama. Mga panauhin, maaari po bang maghintay sandali? Mamaya po si Binibining Subang siya ay haharap na po sa inyong lahat. Ang perang ito, hindi ko na rin ito kailangan. Ibibigay ko na ito sa iyo. Bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Subang siya, ano ba ang tingin mo sa akin? Nga pala, ngayon, ang ensayo para sa kasal ni na Suyuer at Ye Mochen. Gusto mo bang pumunta? Pumunta tayo. So you were, 6 na taon na ang nakararaan. Halos mapahamak ang buhay namin ng magiging anak ko dahil sa iyo. At inagaw mo ang posisyon ko. Nagkunwari ka pa sa pag-aalaga kay Ye Mochen gamit ang pangalan ko. Ang bawat ginawa mo, hindi ko makakalimutan kahit isa. Kung gusto ni Su Yuer na maging ginang pamilyang Ye, hinding-hindi mangyayari iyon. Mama! Mama! Buyer, gusto mo bang makita ang iyong papa? Opo, hindi ko pa po nakikita si Papa. Sige, mamaya isasama ka ni Mama para makita siya, okay? Sige po. Miss Su, tinatanggap mo ba si Ginoong Ye? Opo, Kuya Mocheng. Sa wakas, maikakasal na rin ako sa iyo. Ginoong Ye, tinatanggap mo ba si Binibining Su bilang asawa? Ako, Papa! Papa! Ayaw mo na ba kay Mama? Bakit ka nagpapakasal sa masamang babaeng iyan? Sino ba ang batang ito? Hoy, ilabas niyo ang batang iyan. Sandali lang. Mama! Mama! Sino ka? So you were. Matagal na tayong hindi nagkita. Mama! Ano ka ba? Buhay pa o multo? Mama! Siya po ba ang Papa ko? kaninong anak ito? Ate, bakit ka nagdala ng anak sa labas? Ang batang ito ay kay Ye Mochen. Hindi kita kailanman hinawakan. 6 na taon na ang nakalipas, puro ka pa rin kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang nag-alaga sa iyo sa ospital. Ako ang tunay mong minahal. Pinaikot lang tayong lahat ni Su Yuer sa mga pagpapanggap niya. Ate, gusto mo bang sirain ang kasal ko? Pati na rin ang pagmamahala namin? Kuya, wala akong kinalaman dito. Maniwala ka sa akin. Huwag ka nang magpanggap na biktima. Ye Mochen, kung hindi ka naniniwala, isama mo ang anak ko sa ospital ngayon para sa DNA test. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo. Kuya, huwag kang umalis. Rehearsal pa ng kasal natin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hoy, Yuer. Balita ko kay Ye Mochen na sa ospital daw sila naitadhana ng mahal niya. Sa tingin mo ba si Subang siya ang tinutukoy na iyon? Hindi pa man din hiwalay si Ye Mochen. Paano ka naman makakapasok sa mayamang pamilya? Nananadya kasing maging kabit. Ayan ang napapala mo. Tumahimik kayo. Tumahimik kayong lahat. Ayan na. Lumalabas na ang tunay mong kulay. So Yuer, hanggat hindi pa ako nakikipag-divorce, huwag kang umasang magiging legal na asawa ni Knight. Sisiguraduhin kong habang buhay kang magtatago sa dilim. Kayo, kunin niyo siya. Anong gagawin mo? Anong ginagawa nyo? Anong balak niyong gawin? Anong gagawin mo sa akin? Ang sampal na ito ay dahil
Pinalabas mo akong nagtaksil. Ang sampal na ito ay dahil nagpanggap kang ako at inagaw mo ang asawa ko. Ang Ang sampal, sampal na ito ay dahil sa kasamaan ng loob mo, dahil sa ginawa mo, nawala ang mga anak ko. Ang dalawang sampal na ito ay dahil wala kang puso, hindi ka tao. Ang mga ngipin ko. Subansya, sinasampal mo ba ako? Lalabanan kita. Sige, sige lang. Dito mo ako tamaan. Binibigyan kita ng pagkakataon. Subansya. Tapos ka na. Tumigil kayo. Magpaliwanag ka sa akin. Ang taong nakipag-isang dibdib sa akin noon, bakit mo iyon inangkin? Kuya, ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Kaya ko nagawa ang... Ang panloloko ang pinakaayaw ko sa lahat. Kuya, hindi ko po sinasadya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Totoong hindi ko po sinasadya. Kuya, patawarin mo ako. Kung ikaw pala ang nag-alaga sa akin noon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw pala ang nag-alaga sa akin noon. Bakit hindi mo agad sinabi? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, naniwala ka ba? Ako, Sa bagay, pati ang taong mahal ni Young Master Ye ay nagkakamali siyang kilalanin. Paano pa siya maniniwala sa mga sasabihin ko? Kuya Mocheng, ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Hindi ako Yuer? makakita. Yuer. Maayos ka lang ba, Yuer? Gising, Yuer. Gumising ka. Hemp, nagdadalang tao pala siya. So, Yuer, ang lahat ng kasamaang ginawa mo, pagbabayarin ka ng langit ng higit pa riyan. Ano ang gagawin natin, kuya? Sabi ng doktor, hindi stable ang kalagayan ng bata. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Yuer, alisin ang batang iyan. Kuya! Ang tagal na pong hinihintay ni Lola ang apo na iyan. Hirap na hirap akong magkaanak para sa inyo. May anak na ako. Hindi ko sinasadyang magpanggap bilang kapatid ko at hindi ko rin naman ito inamin sa inyo noon. Dahil ito sa akin, mali ang pagkakilala ko sa iyo. Ngayong bumalik na si ate at nalaman niyo ang totoo. Lahat ba ng mga taon na sinamahan kita, wala na lang ba iyong halaga? Sa gabing iyon na magkasama tayo, masyado akong maraming nainom. Wala akong matandaan. Kaya ang batang ito, Anak, palagi na lang anak. Kahit pa magkaanak siya sa iyo, siya pa rin ang may sala sa iyong ina. Sinuway niya ang iyong ina. Alam mo ba yan? alam ko, Kuya, binabantayan ka ng nanay mo mula sa langit. Paniguradong hindi niya gugustuhing makasama mo ang taong may kasalanan sa kanya. siya ang ina ng anak ko. Hindi mo dapat palagpasin ang ginawa niya sa nanay mo. Sa tingin mo ba ay makakapahinga ng payapa ang nanay mo, kuya? May sarili akong plano, magpahinga ka na lang ng mabuti. Kuya. Subang siya. Bumalik ka man, ano naman ang magagawa mo? Sa ginawa mo pa lang sa iyong ina, hindi ka napakakawalan ni Kuya Mocheng. Tingnan na lang natin kung sino ang magtatagumpay. Bitiwan mo ako. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Dahil sa iyo, kaya nawala ang mama ko, naging malaya ka ng maraming taon, at ngayong bumalik ka na, bakit hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Ye Mochen? Wala akong kinalaman sa nangyari kay mama. Nitong mga nakaraang araw, ay naghahanap ako ng paraan para malaman ang totoo. Maniwala ka sa akin. Paglipas ng ilang araw, tiyak na malalaman natin ang katotohanan. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Malapit ko nang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang nakita ng sarili kong mga mata na ikaw ang dahilan kung bakit wala na ang aking ina. Pangako ko sa iyo, nangangako ako, sa loob ng ilang araw ay malalaman ko rin ang totoo. Maniwala ka naman sa akin. Nandito ka na sa harap ng mama ko pero hindi ka pa rin umaamin. Napakabuti ni mama sa akin. Paano ko naman siya magagawan ng masama? Hindi mo ba talaga ako magawang paniwalaan kahit minsan? Kahit minsan lang? Wala ka talagang pagsisisi. Huwag. Huwag mo akong galawin. Magsisi ka ng husto sa harap ni mama? Gusto mo na naman ba akong linlangin? Tumayo ka riyan, huwag kang magpanggap na wala ng buhay. Sabi nang bumangon ka. Bumangon ka sabi. Bangsya, huwag mo akong takutin Bangsya. Bangsya. Sabihin niyo sa akin na maayos lang ang kalagayan niya. Young Master Ye. Sabihin niyo sa akin na maayos lang siya. Si Ginang Ye, maayos po siya. Magaling na po siya. Paano itong sugat niya sa ulo?
Ang sugat po sa ulo niya ay gasgas lang. Paano naman yung tungkol sa paningin niya? Ang mga mata niya, matagal na pong gumaling ang mga mata niya. Bakit parang masyado nang nag-aalala si Kuya Mocheng kay Subansya ngayon? Yang Master Ye, dahil gising ka na mauna na muna ako. Akala ko ba gusto mo akong pagbayarin? Bakit mo pa ako dinala dito sa ospital? Kapag nawala ka, sino ang magbabayad sa nangyari kay Mama? Kuya Mocheng, kumusta si ate? Okay lang ba siya? Ang mga masasamang damo ay mahirap talagang mawala. Mukhang hindi pa rin pinapatawad ni Kuya Mocheng si Subansya. Kuya, wag mong sabihin iyan tungkol kay ate, ako ah. Kuya! Kuya, tingnan mo dali. Gumalaw ang baby sa loob. Talaga? Pakinig nga ako? Parang sumisipa ang bata. Kinakausap yata niya ang daddy niya. Kwarto ko ito sa ospital. Kung maglalambingan kayo, doon kayo sa labas. Huwag ka naman masyadong masungit ate. Hindi naman namin sinasadya. Ako ang nagpareserba ng kwartong ito, kaya wala kang karapatang paalisin kami. Sige, ako na ang aalis. Huminto ka. Wala akong utos na payagan kang umalis. Kuya, hayaan mo na lang siyang umalis. Hindi ka pa nagbabayad para sa ginawa mo sa ina ko, kaya hindi ka makakaalis. Bigyan niyo lang ako ng kaunting oras. Papatunayan kong wala akong kasalanan. Ganoon ba kahirap aminin ang pagkakamali mo? Napakasutil mo talaga at ayaw mong umamin. 1 buwan lang. Kung sa loob ng 1 buwan ay hindi ko nahanap ang tunay na may sala, kahit ano pa ang gawin niyo, handa akong tanggapin ang parusa. 10 araw? Bibigyan lang kita ng 10 araw? Sige, Kuya, naniniwala ka ba talaga sa sinasabi niya? You are? Hindi ba't masela ng lagay ng iyong bata? Bumalik ka muna at magpahinga. Dahil maselan ang lagay ng bata, kailangan ko ng mag-aalaga sa akin para makabawi. Subansya, ikaw ang mag-alaga kay Yuer. bakit? Sa anong dahilan? Kasalanan mo ang lahat ng ito, tapos itatanong mo sa akin kung bakit? Ako. Sige po ate, kung ganoon ay nakikisuyo na lang po sa inyo ate. Mukhang napaka-comfortable talagang matulog sa kama ni ate. Kung ganoon, dito ka na tumuloy. Kwarto ko ito sa ospital. Pero si Kuya Mocheng naman ang nagbayad nito, kaya ibigay mo na lang sa akin. Nauuhaw ako. Ipagkuha mo ako ng tubig. Bakit ka pa nakatayo dyan? Ipagkuha mo siya ng tubig. Kuya Mocheng, galit pa rin ba sa akin si ate? Wala siyang karapatang magalit, wag mo na siyang isipin. Ayaw kong uminom. Sinaktan ako ni ate noong kasal. At may natanggal pa sa mga ngipin ko. Sumasakit ito. Sinaktan ka rin niya? Ayos lang po. Marahil ay hindi naman sinadya ni ate iyon. Basta't mahal mo pa rin ako, handa kong tanggapin tanggapin ang anumang pasakit. Masamang babae, huwag mong yakapin ang papa ko. Bear, anong ginagawa? Papa, galit ka sa ako. Hindi, Bear. Wag kang umiyak. Ang sakit ng tiyan ko. Doktor! Eto na sa'yo. Eto Kuya. na sa'yo. Napakasakit po. Bayer, bakit mo binuhusan ng mainit na tubig ang tita mo? Inaapi niya ang mama ko at inaagaw ang papa ko. Dapat lang yan sa kanya. Humingi ka agad ng paumanhin sa tita mo. Huwag Ayoko na. po. Ayos lang. Ayos lang ako. Bata pa naman siya. Hindi niya pa ito naiintindihan. Hindi niya pa alam. Napakabata mo pa para manakit? Kailangan kitang parusahan. Lumuhod ka. At humingi ng tawad ngayon din. Bayer. Diyos ko, sinong umapi sa iyo? Galit sa akin si Papa. Ayoko na kay Papa. Bata pa si Bayer. Paano niyo siya nagawang apihin ng ganyan? Ate, pinagbibintangan mo lang kami. Subansya, kung ano-anong masasamang salita ang sinasabi ni Bayer, at binuhusan pa niya ng mainit na tubig si Yuer, hindi ko ba siya dapat pagsabihan? Bata pa rin si Bayer. Ikaw ang tatay niya. Ganyan ba dapat ang turing mo sa kaniya? Anong karapatan mong maging tatay? Ako dapat ang nagtatanong yan sa iyo, di ba? Bata pa lang ay marunong na siyang manakit. Paano mo ba siya pinalaki? Kung paano ko siya pinalaki? Ako ang tumayong ama at ina sa kaniya. Ginawa ko ang lahat para lang mapalaki siya ng maayos, samantalang ang isang ama ay palaging wala. May karapatan ka bang pagsabihan ako? Hindi naman alam ni Kuya Mochen na may anak siya,
Kung dinala mo lang sana pabalik ng mas maaga ang bata, edi sana hindi nagkulang si Kuya Mochen. Ang kapal din ng mukha mo, no? Kung hindi dahil sa panununog na ginawa mo sa akin, namuntik nang maging dahilan para mawala kami ng anak ko, at kinailangang lumayo para magpagaling, paano ako makakabalik agad? Anong sabi mo? Ang sabi ko, muntik na kaming mamatay sa sunog na iyon. Dahil iyon sa paborito mong kamag-anak na si Su Yuer. Bakit? Hindi mo ba alam? Paano nangyari iyon? Ate, ikaw na nga itong dahilan, kaya wala na ang nanay. Ngayon naman ay ako ang sinisisi mo at sinisiraan. Talagang nasasaktan mo ang damdamin ko. Ako tama na Subansya, huwag mo nang siraan si Yuer. Tama na. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Bayer. Paalisin si Bayer at humingi ng tawad kay Yuer. Hindi maaari. Walang nangyaring masama kay Su Yuer. At bakit niyo paghihingiin ng tawad ang isang bata sa isang matanda? Masamang tatay! Mama, ayaw ko na sa masamang tatay! Ah, hindi, kuya. Masakit po ang mukha ko. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ito. Kahit isang simpleng sorry lang po ba, hindi mo maibibigay sa akin? Sige. Bata pa naman si Bayer. Huwag mo na siyang pag-initan. Pero nakagat ako. Hindi ko matanggap ang ginawa niya. Yuer, hindi ba't mapagbigay ka at hindi ka mapagtanim ng galit? Bakit isang kagat lang ay napaka-arte mo na? Kuya Mocheng, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Huwag ka nang makipag-away sa bata. Hanggang dito na lang iyon. Tara na. Huminto kayo. Huminto kayo. Saan kayo pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Subangsya, lumalakas na ang loob mo? At nagagawa mo na akong kausapin ng ganyan? Anak, sumama ka sa akin pa uwi. Anong balak mong gawin? Hindi! Gusto ko sumama kay mama pa uwi! Uuwi kami! Mama, uwi na po tayo! Ye Mochen, nakadepende ang lahat sa gusto ng bata. At ayaw niya pang umuwi kasama mo ngayon. Hindi pa kami magkakilala ng maayos, kaya natural lang na sumama siya sa iyo. Kapag naging komportable na kami sa isa't isa, hayaan mo siyang pumili. Sandali, Kuya Mocheng, saan ka pupunta? uuwi na? Uuwi na tayo? Kuya, Kwan. Tama ka, kuya. Hindi pwedeng mapabayaan lang sa labas ang anak ng Ye family. Paano kung mapunta siya sa masamang impluensya? Pero siguradong hindi papayag si ate. Wala siyang magagawa kung papayag siya o hindi. Dapat manatili ang anak ni Pamilyang Ye sa Pamilyang Ye. Ha? Subansya. Kapag napasok na ang batang iyon sa Ye family, tingnan natin kung paano ko siya parurusahan. Bier, tumira ka muna sa papa mo ng 2 araw. At pagkalipas ng ilang araw, susunduin ka ni mama, okay? Mama, hindi ba kayo magsasama ni Papa sa iisang bahay? Siyempre hindi, Bayer. Mula ngayon, ako na ang magiging bago mong mama. Hindi ba, Kuya Mocheng? Siyempre hindi pwede, Bayer. Simula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Diba, Kuya Mocheng? Subangsya, hindi pa tayo divorced? Nanatiling bakante ang bahay mo. Kuya Mocheng. Wag na. Kapag nalaman ko na ang katotohanan sa pagkawala ng biyenan ko, at napatunayan ko na ang aking kalinisan, babalik ako ng may dangal. Sinungaling ka talaga, ate. Ate, hanggat narito ako, hinding-hindi ka na makakatapak sa pamilyang Ye. Magkaalaman na lang tayo? Bakit mo binasag ang florera na iyan? Iyan ang kakabili lang na antigo ng papa mo. Alam mo ba iyon? Aray, masakit! Masamang babae! Bitawan mo na ako, ah! Ang lakas pa ng loob mong magmayabang kahit na nahuli na kita. Tingnan mo kung paano kita papahirapan. Papa, Mama! Sumisigaw ka pa, ha? Tigil. Bayer, bilisan mo. Mama! Titingnan ko. Titingnan ni mama kung nasaktan ka ba. So, Yuer, nangahas ka pang saktan ng anak ko. Ah. Walang hiyang subang Kia. Talagang sinaktan mo ako. Lalabanan kita. At bakit naman hindi kita pwedeng saktan? Nangahas kang manakit ng bata, wala kang modo. Subang siya.
Wala kang takas sa akin. Subangsya, anong ginagawa mo? Kuya Mocheng. Sa wakas ay nandito ka na. Kung nahuli ka pa ng isang sandali, baka hindi na tayo nagkita. Buntis si Yuer? Paano mo nagawang saktan siya? Siya ang unang nanakit kay Bayer, kaya ako lumaban. Hindi totoo iyan, hindi totoo. Kuya Mocheng. Alam mo naman kung gaano ako kabuti kay Bayer. Subangsya. Sa mga nakaraang araw ay inalaga ang mabuti ni Yuer si Bayer. Nakita ko ang lahat ng iyon. Huwag na huwag mo siyang pagbibintangan. Hindi ko siya pinagbibintangan. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat na pinabayaan mo ang nanay ko? Ngayon pati si Yuer at ang anak ko ay idadamay mo pa? Bakit napakasama mo? Hindi. Masamang tatay, wag mong apihin ang mama ko. Anak, ang taong iyan ay hindi karapat-dapat maging nanay mo. Ang iyong ina ay si Yuer. Ayoko sa masamang babaeng iyan bilang nanay ko. Sinaktan niya po ako. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Kuya Mocheng, ang sakit po ng tiyan ko. Yuer, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Nagkukunwari lang si Yuer. Huwag kang maniniwala sa kanya. Kapag hindi mo pa tinapos ang usapang ito. Kuya Mocheng, kailangan mo akong tulungang parusahan siya. Parurusahan ko siya para sa iyo. Nagkukunwari lang si Su Yuer. Huwag kang maniniwala sa kanya. Subang siya, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Hinding-hindi ko gagawin yan. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin aaminin ang pagkakamali mo? Napakatigas ng ulo mo at sinisiraan mo pa si Yuer. Bitiwan mo ako. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Naghahanap ka talaga ng gulo. Sige na, tapusin niyo na siya. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako, bitaw. Mama! Sa harap ng anak ko, maaari kitang palampasin ngayon, pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa akin. Sige, Ye Mo-chan. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung ano ang ginawa ni Su Yuer sa anak natin. Tingnan mo. Anak, anong nangyari rito? Sinaktan ako ng masamang babaeng iyon, hindi si mama. Ano? Kuya Mocheng, hindi ko ginawa iyon. Wala akong ginawa. Si Bayer ay anak mo, kaya mahal ko rin siya dahil sa iyo. Paano ko naman siya magagawang saktan? Tama ang sinabi ni Yuer, hindi niya magagawa ang ganoong bagay, at hindi niya ako magagawang linlangin. Mo-chan, sabi mo hindi kanya lolokohin? Sige. Sige. Kanina lang ay sinasabi niyang nanganganib ang bata sa sinapupunan niya, pero ngayon ay mukhang malakas na malakas siya. Ito ba ang sinasabi mong hindi kanya niloloko? Yuer, niloko mo ako. Hindi totoo iyan, kuya. Kanina ay sumasakit talaga ang tiyan ko. Ako. Ngayon ay hindi na ito masakit. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Hindi rin ba ikaw ang nanakit sa anak ko? Kuya, alam mo naman ang ugali ko. Hindi kita niloloko at hindi ko gagawin iyon. Sige, Su Yuer. Kung ganoon ay tignan mo ito. Ang mga sugat sa katawan ni Bayer, ipaliwanag mo ito sa akin. Linalason mo ang biyanan ko? Inaapi mo ako at inagaw si Kuya Mocheng. At ngayon ay sasaktan mo ang sarili mong anak para ibintang sa akin? Su Yuer, anong pinagsasabi mo? Bakit ko naman sasaktan si Bayer para lang pagbintangan ka? Hindi ako naggagawa ng kwento. Hindi ako tanga. Kung ako nga ang nanakit kay Bayer, bakit ko hahayaang magkaroon ng peklat o bakas? Tama si Yuer. Siguradong sinaktan mo si Bayer para lang manisin ng iba? Napakasama mo. Hindi ko ginawa iyon. Hindi totoo iyan, naggagawa lang siya ng kwento. Anak, sabihin mo kay Papa ang totoo. Ang masamang babaeng ito ang nanakit sa akin, hindi si mama. Kuya, pabayaan mo na lang. Bata pa siya. Makikinig lang siya sa nanay niya. Ang bagay na ito, tatanggapin ko na lang ang pagkatalo. Yuer, napakabait mo. Naniniwala akong hindi mo magagawa yon. Mo-chan? Ikaw. Subang siya, pinahamak mo si Bayer, at naninisi ka pa ng iba? Talagang nakakasuka ka. Wala akong ginawa, wala. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Wala akong kasalanan, bakit ako luluhod? Ang tigas ng ulo mo. Tigil! Bangsia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ate, sino naman ang lalaking ito sa buhay mo? Talagang kumuha ka pa ng bagong boyfriend. Ano bang pakialam mo? Subang siya? Sino ang lalaking ito? Kaibigan ako ni Bangsia. Young Master Ye, parang hindi tama ang ginagawa mo sa iyong asawa, di ba?
Alam mo naman palang asawa ko si Subang siya. Ibang tao ka lang? Anong karapatan mong makialam? Haosen, tara na. Sandali lang. Subang siya. Hindi pa tayo hiwalay sa papel? Kaya hindi mo pwedeng isama ang bata. Hindi pa hiwalay, ganoon ba? Sige. Edi maghiwalay na tayo. Gusto mo talagang makipaghiwalay? Kuya, makipaghiwalay ka na po kay ate. Dahil ako at ang bata ay kailangan din ng sariling pamilya. Ayaw kong makipaghiwalay. Subang siya. Huwag mo nang tangkain iyan. Bahala ka sa buhay mo. Hausen, pwede bang pakiusap na tulungan mo akong tignan kung ang mga sugat ni Bayer ay kailan pa nakuha? Sige. Ang mga sugat na ito, ang pinakaluma ay nakuha pa noong kamakalawa. Ang pinakabago naman ay ngayong araw lang. At ang sugat sa mukha ni Bayer ay nakuha lang noong nakaraang 30 minuto. Anong sinasabi mo? Ye Mochen, noong kahapon at kamakalawa ay hindi ako nagpunta rito sa pamilyang Ye. Kaya kung itatanong mo, paano nakuha ni Bayer ang mga sugat na iyan mula sa akin? Young Master Ye, ang kabit mo na nanakit sa iyong anak, mayroon kaming matibay na ebidensya. Kakampihan mo pa rin ba siya? Kuya Mocheng, wala akong ginagawa, wala talaga. Ngayong nandito na tayo, nagawa mo pa akong lokohin? Kuya Mocheng, ako. Hindi ko naman iyon sinasadya. Ikaw ba talaga ang gumawa niyan? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Kailan ka pa nagkaganito? Kuya Mocheng, hindi ko talaga sinasadya iyon. Dinadala ko ang ating anak, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako mapakasalan. Natakot lang akong mawala ka at naguluhan ako, kaya ako nagkamali. Suyuer, hindi sapat na dahilan iyan para saktan ng isang bata. Suyuer? Sobra mo akong binigo. Kuya, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko talaga sinasadya iyon. Gawin mo ito para sa ating anak. Sige na, huwag kang mapagod sa akin. Bangsya, nagkamali ako? Patawad po. Ye Mochen, si Bayer ang dehado at nasaktan dito. Hindi ito ang tamang oras para humingi ka ng paumanhin. Beer? Nagkamali si Daddy. Young Master Ye, sa taong kasing sama nito, paano mo siya parurusahan? Kuya Mocheng, alam ko nang nagkamali ako. Ate Bayer, humihingi ako ng tawad sa inyo. Dahil lang sa panandalian akong nawala sa sarili, maging mapagbigay sana kayo at patawarin ako. Ang isang pagsabi na alam mong mali ka, isang paghingi ng tawad, ay sapat na ba para palampasin ang lahat ng ito ng ganoon na lang? Ako, Dapat kang humingi ng tawad kina Bangsya at Bayer at lumuhod ka hanggang sa mapatawad ka nila. paano mangyayari iyon? Kuya Mocheng, dinadala ko pa ang anak natin. Kung pipilitin mo akong makuha ang tawad nila, siguradong mapapahamak ang bata. Sa bandang huli, dala pa rin niya ang anak ko. Ate, ang anak namin ng kuya ko ay walang kasalanan. Hindi mo naman siguro. Pati ang isang bata ay hindi palalagpasin, di ba? Nagagawa mo pang baligtarin at siraan si Bangsya? Napakasama mo talaga. Kuya Mocheng, wala akong masamang intensyon. Nag-aalala lang ako sa ating anak. Suyuer, totoong walang kasalanan ang bata. Sige. Ngayon ay kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad at sumumpa na kung kailanman ay saktan mo ulit ang anak ko, ay hinding-hindi ka na matatahimik. Suyuer? Ako, pasensya na. Sumusumpa ako. Na kapag ginalaw ko pa ang anak mo, ay hinding-hindi na ako matatahimik. Napakatamlay naman ng tawad na iyan. Tingin ko si Miss Su ay walang katapatan sa paghingi ng tawad. Ate, alam ko na po talaga ang mali ko. Ate, patawarin mo po ako. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Pwede ba? Huwag ka nang magpanggap? Sa tingin mo ba ang isang tanga ay maniniwala pa ulit sa iyo? Suyuer, isang maliit na parusa pa lang ito. Sana ay itatak mo ito sa isipan mo. Kung mauulit pa ito, ay hinding-hindi na kita patatawarin.
3 araw pa lang ang anak ko rito, pero ganito na ang trato niyo sa kanya. Hinding-hindi ko nahahayaan ang anak ko na manatili sa tabi mo. Tara na. Mabuti pa, young Master Ye. Bantayan mo na lang ng mabuti ang kasintahan mo. Huwag mong hayaang mawala ang bata sa kapabayaan, pagkatapos ay isisisi mo na naman kay Bang Xia. So Yuer, ang pananakit ba ng tiyan mo ngayon ay totoo? O nagkukunwari ka lang naman? Tulungan niyo po ako. Yuer, Kuya Mo Cheng, ngayon ay nakita mong hindi kita niloloko, di ba? Seryoso po ang sakit ng tiyan ko. Yuer, ayaw ko sa lahat ang pinagsisinungalingan ako. Ito na ang huli mong pagkakataon. Pangako, Kuya Mo Cheng, nagsusumpa ako. Hinding-hindi na po ito mauulit. Nagawa ko lang iyon dahil sa takot na iwan mo ako, kuya. Natatakot akong ngayong nariyan na si Subang siya, ay pababayaan mo na kami ng bata. Kaya nawala lang ako sa sarili ko at nagawa ang maling bagay na iyon. Kuya, patawarin mo na po ako. Siguraduhin mong hindi na mauulit ito. Kuya, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa hinihiwalayan si ate? Posible bang mahal mo pa rin siya? Wala ka na bang balak na pakasalan ako? Hindi naman ako. Sige na, magpahinga ka na lang muna. Kuya, sandali lang. Kuya, kasalanan ni ate kung bakit nawala ang tita. Ngayong nakamasid ang tita mula sa langit. Alam niyang kasama mo ang iyong kaaway at patuloy na nakikipag-ugnayan dahil ayaw mo pa ring makipaghiwalay. Anong mararamdaman ng tita? Wala kaming anumang ugnayan. Kung ganoon, bakit ayaw mo pang makipag-divorce? Ako, ayaw kong makipaghiwalay? Dahil gusto kong pagbayarin siya sa kanyang mga kasalanan. Sige na, magpahinga ka na. Kuya Mo Cheng, maaaring malinlang mo ang sarili mo, pero hindi mo ako maloloko. Kahit pa ang ginawa niya sa iyong ina, ay hindi pa sapat para magalit ka ng husto kay Subang siya. Sino ang nagpagalit sa mahal ko? Sabihin mo sa akin. Song Xuan, sino ang nagpapunta sa iyo rito? Hindi ka ba natatakot na makita ka ni Kuya Mo Cheng? Huwag kang mag-alala, Yuer. Mahal ko. Malayo na ang narating ni Ye Mochen. Walang makakakita sa atin. Pero hindi ka pa rin dapat naririto. Umalis ka na agad. Huwag ka namang magmadali. Patingin nga kung kumusta na ang anak natin. Tumahimik ka. Gusto mo bang mapahamak? Hindi mo ba alam na baka may nakikinig sa atin? Hayaan mo na, babe. Huwag kang mag-alala. Bago ako pumunta rito, sinuri ko ng mabuti. Walang katao-tao sa paligid na ito. Tingnan mo nga ang itsura mo. Pinagalit ka na naman ba ni Subang siya? Tamang-tama ang dating mo. May mahalaga akong sasabihin. Kababalik lang ni Subang siya at kasalukuyang nag-iimbestiga tungkol sa pagkawala ng matandang babae. Ang bagay na ito ay hinding-hindi dapat malaman ni Kuya Mo Cheng ang katotohanan. Naintindihan mo ba? Kailangang matapos na natin si Subang siya para wala na tayong maging problema sa huli. Sige, ako na ang bahala sa bagay na iyan. Magpahinga ka na lang para sa iyong pagbubuntis. Nakita mo ba ng malinaw ang mukha niya? Opo, malinaw po. Mabilis pong magtrabaho ang mga kasama ko. Hintayin nyo na lang po ang magandang balita. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Siguraduhin walang maiiwang kahit anong bakas. Huwag po kayong mag-alala. Hello, Hausen. Oo, nasa ospital ako ngayon. Pakiusap, alagaan mo siya. Sige po. Pupunta na ako ngayon para makita si Bayer. Anong gagawin mo? Anong binabalak mo? Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? May nagbayad sa amin. Para tapusin ka. Sino? Sino ang nagbayad sa inyo? Dodoblehin ko ang bayad sa inyo. Basta't pakawalan niyo lang ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Basta't pakawalan niyo lang ako.
bibigyan ko kayo ng doble. Hindi namin pwedeng labagin ang batas ng grupo, lalo na ang impormasyon tungkol sa kliyente. Hindi namin iyon pwedeng basta na lang ibunyag. Wala kang dapat sisihin, kundi ang malas mong tadhana. Napakalakas ng loob ninyo. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ang young mistress ng pamilyang Ye, ng bansang dragon na pinakamakapangyarihang pamilya at ang tagapagmana ng pamilyang Su. Kapag nagkamali kayong saktan ako, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Sa tingin mo ba, ay maniniwala kami sa iyo? Bilisan mo na, baka maabutan pa tayo ng aberya. Young Mistress Yi, panahon na para mawala ka. Tigil. Buti na lang at ayos ka lang. Bitiwan mo ako. Bakit ka ba ganito kasutil? Kapag may nangyari sa iyong masama, ano na ang gagawin ko? Kapag nawala na ako, di sa wakas ay mapapakasalan mo na ang mahal mong babae. Hindi ba't ito naman ang tanging hiling mo? Bakit sinasabi mo pa ito? Para saan pa? Hindi mo pa pinagbabayaran ang buhay ng nanay ko? At nang wala akong pahintulot, walang sinumang pwedeng manakit sa iyo. Ganoon pala iyon. Oo, huwag ka nang mag-ilusyon. Tatanungin kita, sino ang gustong manakit sa kanya? Sino ang nagtatangkang manakit sa kanya? Hindi ko po alam. Subansya? Sino ba talaga ang gustong manakit sa iyo? Kailangan pa bang itanong yan? Sa ginawang pagmalupit sa akin, bukod kay Su Yuer, may iba pa ba? Imposible. Napakabait ni Yuer. Ang ganong klase ng masama at malupit na babae, nasasabi mo pa ring mabait siya? Yemochan, hanggang kailan ka pa ba magbubulag-bulagan? Subansya, huwag kang mag-imbento ng kwento. Bakit mali ba ang sinabi ko? Naninira ka ng tao, kahit wala kang ebidensya, akala mo ba ay tama yan? Maglalabas din ako ng ebidensya balang araw. Sige. Dahil pinagdududahan mo si Yuer, harapin mo siya ng direkta. Sige ba? Puntahan na natin siya ngayon. Anong sabi mo? Nagkabiguhan? At si Kuya Mocheng pa ang nagligtas sa kanya? Walang hiya ka, Subangsya. Napakaswerte mo talaga. Kuya Mocheng. Yuer, bumubuti na ba ang iyong pakiramdam? Hayaan nyo nang mag-alala si Kuya Mocheng. Dahil mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ate, narito ka rin pala. Su Yuer, ikaw ba ang kumuha sa dalawang kriminal na iyon? Ano ang sinasabi mo, ate? Hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Nagmamaang-maangan ka pa rin. Kababalaghan lang ay hinaras si Bangxia? Ano? Si ate ay pinuntirya? Ate, wala bang nangyaring masama sa iyo? Pasensya na ha, pero nabigo ka. Narito pa rin ako at ligtas. Ngayon, gusto ko lang itanong sa iyo, ikaw ba ang kumuha sa dalawang masamang taong iyon? Anong sinasabi mo, ate? Paano ko naman magagawa na saktan ka sa ganoong paraan? Dati ay sinubukan mo akong saktan sa sunog. Ngayon naman ay nagbayad ka ng iba para tapusin ako? Huwag ka nang magpanggap na wala kang alam. Ate, paano mo ako napagbibintangan ng ganyan? Kuya Mocheng, hindi ko iyon magagawa. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko kailanman kayang manakit ng tao. Bangxia? May karamdaman si Yuer, bakit kailangan mo pa siyang galitin ng ganyan? Kuya, wag na po kayong magalit kay ate. Hindi naman sinasadya ni ate na gawin iyon. Dahil lang sa labis siyang nag-alala, kaya niya ako nasabihan ng ganoon. Nako, talagang napakaintindihin mo. Dahil sa kabutihan mo, nagtitiwala ako sa iyo. Su Yuer, tigilan mo na ang pagpapanggap. Subansya, kung may ebidensya ka, ilabas mo, kung wala, manahimik ka na lang. Ako, Kuya,
Nagmamadali lang naman si ate, tsaka masyado siyang nagulat sa nangyari, kaya kailangan niya ng magpahinga. Kuya Mocheng, ihahatid mo ba si ate para makapagpahinga? Sige. Magpahinga kang mabuti. Ingatan Ha? mo ang bata. Subang siya. O subang siya. Alam mo namang mahal pa ni Ye Mochen si Suyuer. Ano pa ba ang inaasahan mo? Hindi mo ba naisip na katawa-tawa ito? Isang pasyente si Yuer. At kanina ay, Sa inyo na ang mga usapin ninyo, wala akong pakialam. Ye Mochen, maghiwalay na tayo. Pagod na ako. subang siya. Wala kang karapatang pakialaman ang namamagitan sa amin ni Su Yuer. Tungkol naman sa pakikipaghiwalay, huwag mo na yang asahan. Hindi ba't matagal mo nang gustong pakasalan si Suyuer? Ngayong ginugulo mo ako, ano na naman ang ibig sabihin nito? Siguro ay, gusto mong pagsabayin kaming dalawa at angkinin ang lahat? Huwag mo akong galitin. Gusto mong makipaghiwalay para makasama si Ye Haosen ng habang buhay? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Sa usapin ng paghihiwalay, huwag mo nang pangarapin. Walang mali siya sa pagitan namin ni Ye Haosen. Mukhang gusto pa rin ni Mochen kuya si Subang siya. Hindi maaari. Kailangan ko nang bumalik agad. Kailangan kong bawiin si kuya. Ate, ang liit nga naman ng mundo. Ye Mochen, ano ba talagang balak mo? Gusto kong makita ang anak ko. Dalhin mo ako kay Bayer. Kaarawan ni Bayer bukas, bibilhan ko siya ng regalo ngayon. Pwede ka na bang tumabi? Kuya, kaarawan pala ni Bayer bukas. Hindi man lang agad sinabi ni ate. Muntik na tuloy nating malampasan ito. Hindi pa ako kinikilala ni Bayer bilang tatay niya, kaya hindi ako pwedeng mawala sa handaan bukas. Anong regalo kaya ang magandang ibigay? Punta tayo sa tindahan ng mga antigo. Maraming magagandang gamit doon. Kahit ano pang ibigay mo, tiyak na magugustuhan ni Bayer. Sige, sa tindahan ng mga antigo tayo, tara. Antigo tayo, tara! Halo? Hinahanap ako ng boss ng Huawei Group. Nasaan ba siya? Sige, pupunta na ako agad. Yuer, may kailangan lang akong asikasuhin kaya kailangan ko munang umalis. Mauna ka nang tumingin kung ano ang bagay kay Bayer, bayaran mo na lang agad. Kuya Mocheng, hihintayin kita. Ngayon lang ako binigyan ni kuya ng card niya. Talagang mapaglaro ang tadhana. Ay ate, bakit ka rin nandito sa tindahan ng mga antigo? Naghahanap ka ba ng regalo para sa kaarawan ni Bayer? Ano namang regalo ang kailangan niya? Miss, nagustuhan po ng customer na ito. Ang sandalwood pendant na ito. Ate, hindi mo naman siguro balak regaluhan si Bayer ng ganitong mumurahing bagay. Sa bagay, hindi ka naman na mayamang heredera. Wala ka na sigurong pera kaya normal lang na pumili ka ng ganito. Sino namang nagsabi sa iyo na wala akong pera? Ate, huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Kilala na kita, hindi ba? Suyuer, wala rito si Ye Mochen, kaya hindi mo kailangang mag-asal na parang kung sinong masamang babae, naduduwal ako sa iyo. Subang siya. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Tingnan mong mabuti. Ito ang black card na ibinigay sa akin ni Brother Mocheng. Suyuer, nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar si Ye Mochen. Anong halaga sa kaniya ang bigyan ka ng barya? Bakit ka nagmamayabang diyan? Subang siya. Hindi ka na mayaman at kilalang anak ngayon. Wala ka ng pera kaya anong karapatan mong lumaban sa akin? Boss, lahat ng gamit sa puwestong ito ay kukunin ko na. Ang kabuuan nito ay 100,000 dolyar. Pakisiguro muna. Ang basurang card na iyan ay 100,000 dolyar. Tingin ko ay wala pang 1,000 dolyar iyan. Huwag kang magpanggap na mayaman dito. Tagumpay ang pagbabayad.
Salamat wala kayong plano na lokohin ako kasama siya, di ba? Nako, Miss Sue, hindi ko po kayo magagawang lokohin. Tingnan niyo po, talagang tagumpay ang pagbabayad. So you were. Mayroon naman akong ganyang kaliit na halaga. Umalis ka na sa harap ko. Subansya, $100,000 lang yan. Hindi pa sapat iyan para sa isang pagkain ko. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Kuya Mocheng. Kundi ano? Ano? Ganoon ba iyon? Subansya, ikaw. Aray, masakit. Bitawan mo ako. So you were. Kung susubukan mo pang saktan ako muli, papakita ko sa'yo kung sino ang talagang lugi sa atin. Sige, ayoko na ring makipagbulahan sa'yo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ito ang black card na binigay sa akin ni Brother Mochen at may isa pa akong card dito. Bibigyan kita ng $20 milyong. Walang password ito. Kunin mo ang card na ito at layuan mo si Brother Mochen. $20 milyong? Gagamitin mo ang card na ito para palayuin ako sa asawa ko? So you were. Alam mo ba kung sino-sino lang ang mga nagbibigay ng card sa mga teleserye? Tumigil ka na sa mga walang kwentang salita. Kunin mo ang card at lumayas ka na ngayon din. Sige, tatanggapin ko na itong card. Salamat ha. Mukha namang matalino ka rin pala. May $20 milyong sa card na ito. Ngayon din ay maghanap ka ng mag-withdraw para sa akin at kung magkano man ang makuha, dalhin mo rito at ilapag sa harap ko. Bakit kailangan pang i-withdraw kung ayos naman ang card? Bakit? Natatakot ka ba na i-freeze ko ang card mo? Sa tingin mo ba matatakot akong i-freeze mo ang card? Malalaman mo rin mamaya. Mahalaga ang oras ko, kaya wala akong oras sa mga pakulo mo. Anong ginagawa mo? Tabi. Huwag ka munang magmadali. Binigyan mo ako ng $20 milyong kanina, kaya dapat lang nasuklian ko ang regalo mo. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Darating na si Kuya Mochen. Kapag ginalaw mo ako pagdating niya, tapos ka. Hindi ka ba nagtataka kung anong ginawa ng mga tao ko kanina? Magdala kayo ng maleta rito. Bakit tatakas ka ba ngayong gabi? Saan galing ang perang iyan? Ibabalandra mo ba sa akin ang perang nakuha mo sa akin? Siyempre hindi. Gagamitin ko ito para ipamukha sa iyo. Subansya, pagbabayarin kita. Kumusta, maliit na kapatid? Nagustuhan mo ba ang ganti ko sa iyo? Subansya. Yari ka na. Aba, mukhang may lakas pa siya. Sige na. Pagod na rin ako. Ikaw na ang tumapos para sa akin. Mahal na bisita, kung ako ang gagawa niyan, mababayaran po ba ako? Siyempre naman. Mga walang hiya kayo, bitawan niyo ako. Sige na. Buntis naman siya. Hayaan na muna natin siya. Lumabas muna kayong lahat. Ay naku. Mukha ka ng bugbog sarado. Ang pangit mo ng tignan. Subansya, pagbabayarin kita. Ha. Bangsiya, okay ka lang ba? Maayos lang ako. Isa kang hamak na doktor lang at nakuha mo pang saktan ako. Ang lakas ng loob mo. Ako si Ye Hausen, at kailanman ay hindi nananakit ng babae, pero hindi ka naman tao. Hausen, itigil nyo na ang pananakit. Kapag itinuloy nyo pa iyan, baka mapatid ang buhay niya. Sige, ititigil ko na. Maayos na ang kalagayan ni Bayer, kaya hindi mo na kailangang magmadali roon. Sige. Anong ginagawa niyo rito? Kuya Mocheng. Kuya Mocheng, ang sakit ng mukha ko, ikaw ay. Yuer, anong nangyari sa iyo at naging ganyan ang itsura mo? Sila ang nanak... Kasama rin ako. Walang pera si Kuya Ate, kaya dahil sa mabuting loob ko ay binigyan ko siya ng card, pero ipinamukha pa niya sa akin ng pera. Subansya, bakit niyo ginawa iyon sa isang buntis? Binato niya ako ng pera. Kung hindi ko siya papatawan ng parusa, sino? Young Master Ye, ang mga ganyang tao ay dapat lang maparusahan. Ate, wala kang panggastos? Malibang binigyan kita ng pera? Subansya, kahit pamasama ang pananalita ni Yuer, hindi pa rin dapat sinasaktan ng isang buntis, di ba? Young Master Ye, Buti na lang at buntis siya. Kung hindi, baka tapos na ang mukha niya ngayon. Hausen, kailangan ko pang bilhan si Bayer ng Lucky Locket. Tayo na. Kuya Mocheng, bakit magagawa sa akin ito ni ate? Nasasaktan ako ng husto. Yuer, pasasalamatin ko sa iyo si Bangsha. Gagamutin muna natin iyan. Kuya, hindi. Hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Hindi tayo maaaring umalis.
Okay lang ang maliit na gasgas na ito. Nandito tayo para bumili ng regalo sa kaarawan ni Bear. Bumili na tayo at umuwi na. You are, ang bait mo talaga. Lagyan muna natin ng yelo ang sugat mo. Tingnan mo ang alahas na ito. Napakalinaw, napakapino ng pagkakagawa. Tunay na walang katulad. Bangsya, sa susunod na galitin ka uli niya, sampalin mo siya agad. Huwag kang maging mabait sa mga taong walang hiya. Sige Ate, po. nirespeto kita ng sobra at itinuring kitang sariling ate. Paano mo nasasabi ang mga ganiyang bagay sa akin? Suyuer, huwag mo na akong pandirihan, okay? Hindi inagaw ni Bangsya ang pag-aari mo. Ikaw na kapatid niya ang umakyat sa asawa niya. Suyuer, kung ayaw mong rumespeto, paparusahan kita. Kuya Mocheng, Subang siya, itigil mo na iyan. Ye Mo-chen, asawa mo pa rin siya, kahit sa pangalan lang. Bakit? Mas papanigan mo ba ang iba kaysa sa sarili mong asawa? Hausen, hayaan mo na. Bangsya, ang bait mo talaga, kung hindi ay hinayaan mo lang ang taong ito, nasaktan ang damdamin mo. Ye Hausen, bitiwan mo ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan ang babae ko. Ye Mo-chen, hindi ba inamin mo ng Bangsya ay asawa mo lang sa pangalan? Paano siya naging babae mo? Ye Hausen, alam mo namang si Bangsya ay babae ko? Pero bakit nangangahas ka pang hawakan siya? Dapat kang maparusahan. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga? Kaya huwag mo akong sisihin kung mas nahigitan pa kita. Mochen. Tama Tama na. na ang Ye Mochen, nababaliw ka na ba? Sinubukan kanyang saktan, kaya kailangan niyang pagbayaran ito. Ye Mochen, kasama mo na ngayon si Suyuer at daladala na niya ngayon ang anak mo? Anong karapatan mong pakialaman ako? Yan ba ang iniisip mo? May nararamdaman ka pa sa akin. Hausen, okay ka lang ba? Bitawan mo ako, mahal pa rin ako ni Bangsya, kailangan kong malaman ang totoo. kahit ano pang sabihin mo, wala na itong silbi. Kuya Mocheng, huwag mong kalimutan, siya ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo. Malamang ay pinapanood ka ngayon ng tita, kaya magpakahuminahon ka. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa susunod. Hindi mo siya kayang talunin. Ayos lang ako, hindi ko naman hahayaang api-apihin ka lang. Siya nga pala, nakatanggap ako ng tawag kanina at hindi ko pa nasasabi sa'yo. Investigasyon ng mga tauhan ko na ang pagkawala ni Ginang Ye ay parang may kinalaman dito sa Songshuan. Itong si Songshuan ay malapit na konektado kay Suyuer. Talaga ba? Kung ganoon, sino ba talaga ang may sala? Iniimbestigahan pa rin, pero huwag kang mag-alala. Malapit na natin malaman ang lahat. Sige, naintindihan ko. Hello po, pakibalot naman po itong Lock of Longevity, salamat. Sige po. Ate, Ate, anak mo pa rin naman si Bayer. Noong nakaraan, ayos lang na sa tabi-tabi ka bumili. Pero bakit pati itong jade na ito ay napakamura ng binili mo? Lahat ng bibili niya ay ilagay mo sa account ko. Kuya Mocheng, Huwag na po, may pera naman ako. Magkano ba ang pera mo? tama si Sir Ate. Itong mga gamit sa pavilyon ng mga kayamanan ay hindi bababa sa $1,000,000 ang presyo. Hindi iyan kayang bilhin ng barya-baryang 80 o $100,000 lang. Paano nyo nalaman na hindi ko kayang bumili? Magandang araw po. para sa inyong pendant, ito ay may kabuuang halaga na $2,000,000. Bakit kailangan pa magpanggap ni ate sa harap ko? Sandali. Gamitin mo ang card ko. Kuya, Subangsya, huwag ka nang magpanggap. Sa tingin mo ba, ay hindi ko alam ang katotohanan tungkol sa iyo? oo nga. Ate, wag mo nang tanggihan. At anyway, marami namang pera si Kuya Mocheng. Sandali, hindi pa diborsyado si Su Bangsya, kaya dapat ay may parte rin si Bangsya sa perang ito. Hindi mo kailangang magdesisyon, Suyuer. Tama ba ako? Suyuer, talagang napakawalang hiya mo. Su Bansya? Bakit mo ba laging pinag-iinitan si Yuer? Ang pagsiselos mo ay walang kabuluhan. Yemochen, masyado ka pa ring mayabang. Hayaan mo na siya, kuya. Dahil ayaw namang tanggapin ni ate ang iyong kabutihan, wag na natin siyang pilitin. Mag-shopping na lang tayo. Yuer, bilhin mo na ang anumang gusto mo. Ang ilang tao ay hindi naman marunong magpahalaga. Salamat po, kuya. Staff, ilabas nyo ang inyong pinakamahal na item dito. Opo, masusunod po. Pasensya na po, Miss Su. Maaari bang maghintay muna kayo? Sandali lang. Dapat ay may disiplina at pagsunod sa pila. Dapat ay sa likod ko muna sila pumila sa pagbili. Ate, mauna ka nang magbayad. Hindi kami magbabayad ni Kuya Mocheng. Sige po, Miss Su. Kukunin ko na po ang bayad nyo. Teka lang. Ibalot mo sa akin ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan na nasa shop nyo. Hindi, ibalot mo ang lahat ng gamit sa shop nyo para sa akin. Ilang lahat ang kailangan kong bayaran? Miss Su, ano po ang sabi nyo? Ang lahat ng gamit dito sa pavilyon ng mga kayamanan ay aabot sa $1,000,000,000.
1 bilyon lang? Maliit na halaga lang iyan, iswipe mo na ang card ko. Ate, 1 bilyon iyon. Maliit na halaga pa rin? Kailan ka pa natutong magmayabang? Miso, sigurado ka bang hindi ka nakikipagbiruan? Hindi ako nakikipagbiruan. Tama na, subang siya. Kailan ka pa naging ganyan? Bakit? Ano na ba ang naging itsura ko? Sa tingin mo ba ay nagpapanggap lang ako sa harap mo? Bakit, hindi ba? Napaka-assume mo naman. Bangsia, huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Kapag na-swipe na ang card, malalaman din nila kung nagsisinungaling ka lang. Ate, talaga ngang ayaw mong aminin ang pagkakamali mo. Sige na, iswipe na yung card. Pakipasok na lang po ang password nyo. Hindi na kailangan ng password, iswipe mo na agad. May mga tao talagang nagsisinungaling para lang sa reputasyon. Sandali, pumasok ang bayad. Ano? Sigurado ka ba? 1 bilyong dolyar, matagumpay na na-swipe? Totoo yan, tignan nyo kung hindi kayo naniniwala. Ito, Subang siya. Saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Anong pakialam mo? Basta't hindi sa'yo galing ang perang ito. Maraming pera si Bangsia. Bakit naman siya magkakagusto sa barya nyo? ate. 6 na taon na ang nakalipas simula noong nawalan ka ng pamilya at kayamanan. Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Siguro ang perang ito ay bigay sa iyo ni Yehausen, no? Subang siya. Hindi mo gusto ang pera ko, pero ginagamit mo ang kay Yehausen. Anong mga pinagsasabi mo? Akin ang perang ito. Ate, huwag ka nang magpaliwanag. Alam naman nating may namamagitan sa inyo ni Dr. Ye. Wala namang masama kung gagamitin mo ang pera niya. Suban siya, hindi pa tayo divorced, at nagagawa mo pang maghanap ng ibang lalaki? Yemochen, anong iniilusyon mo? Malinis ang ugnayan namin ni Hausen. Masyadong malambing ang tawagan nyo tapos sasabihin mong malinis? Ye Mochen, kahit may relasyon pa kami ni Bangsia, wala na iyong kinalaman sa'yo. Yehausen? Kahit ako, si Ye Mochen, ang ayaw na sa babaeng iyan. Huwag mo rin siyang pakialaman. Yemochen, tama na iyan. Uulitin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ang perang ito ay sa akin. Pakiusap, basahin mo sa lahat kung kanino ang pangalang nakalagay sa card na ito. Ang pangalan sa card na ito ay Subang siya. Ngayon, may sasabihin pa ba kayo? Ito. Sa iyo ba talaga ang card na ito? Yang Master Ye, totoo po iyan. Kung hindi kayo naniniwala, tignan nyo po. Ye Mochen, paulit-ulit mo nang pinagbibintangan si Bangsia? Isang malaking kamalasan para kay Bangsia ang mapangasawa ka. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan niya sa loob ng 6 na taon? Hausen, wag mo nang ituloy. Nabili na natin ang kailangan natin. Tara na. Mr. Ye, Miss Su, saan ko po ipapadala ang mga binili ninyo? Ipadala nyo na lang sa lugar na ito. Muli ko na naman siyang napagbintangan. Ayos lang iyan, Kuya Mocheng. Hindi rin naman natin alam na ganoon pala kayaman si ate. Kaya hindi natin kasalanan ang pagkakamali. Sige na, ibili na lang natin ng regalo si buyer. Ilabas niyo ang lahat ng alahas sa tindahang ito na bagay sa bata. Kani-kanina lang po, binilin na po ni Miss Su ang lahat ng gamit dito sa aming tindahan. Kaya pasensya na po talaga kayo. Kuya, lumipat na lang tayo ng ibang tindahan. Hello? Sige, naintindihan ko. Yuer, may kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Mukhang hindi na ako makakasama sa susunod na lakad. Walang anuman kuya, kasi kasuhin mo na iyan. Ako na ang bahala sa regalo. Sige, ipinapaubaya ko na iyan sa iyo. Mahal ko, Huwag kang malikot. Nasaan na ang regalong inihanda mo para sa kaarawan ng batang pasaway ni Subang siya? Dala mo ba? matagal nang handa yan. Eto na. Sino ang may sabi na regaluhan siya ng kwintas na kandado? Sana ay mawala na ang batang iyon ng tuluyan. Huwag kang mag-alala, mahal. Itong bagay na ay napaka-espesyal. Galing ito sa ilalim ng lupa. Puno ito ng sumpa. Anong ibig mong sabihin? Sinasabing sa loob lamang ng ilang araw ng pagsuot nito. Ang taong may suot ay makakaranas ng malas, o ang malala ay baka tuluyan na siyang mawala. Ilayo mo agad ang maduming bagay na iyan. Paano kung masaktan ang magiging anak natin? Huwag kang mag-alala. Sandali mo lang namang hahawakan niyan, hindi papasok ang sumpa sa katawan mo. Itong kwintas na kandado ay isang napakagandang bagay. Ipadala ito kay Kuya Mocheng. Tiyak na isusuot iyan ni Subayer. Maligayang kaarawan Maligayang kaarawan sa iyo, maligayang kaarawan sa iyo, oh. Buyer, tingnan mo kung ano ang dinala ni Papa para sa iyo.
Gusto mo ba ito? Opo, salamat po, Papa. Ngayong naibigay na ang lahat ng regalo, maaari na ba kaming umalis? Ate, kahit napaka-busy niya ay naglaan si Kuya Mucheng ng oras para ipagdiwang ang kaarawan ni Bayer. Paano mo nagagawang maging ganyan kalamig? Subansya, ganyan mo ba talaga ako kaayaw makita? Sa ganitong okasyon, ayokong makipag-away. Subansya. Ate, kahit na hindi pa kayo divorce, bakit kailangan mo pang saktan ang damdamin ni Kuya Mucheng? Alam mo palang hindi pa kami hiwalay? Kung ganoon, bakit ka pa sumasawsaw sa pamilya ng ibang tao? Ate, tunay ang pagmamahalan namin ni Kuya Mucheng. Tama na. Huwag mo na siyang sagutin. Para saan pa ang mga salitang ito? Alis na tayo. So Ewer, huwag ka nang paulit-ulit na magmayabang sa akin. Habang hindi pa ako nakikipag-divorce, habang buhay na itatago ang anak mo. Kung gusto mo akong makipaghiwalay, manigas ka. Subansya. Hindi ka mahal ni Kuya Mucheng. Ang kapal ng mukha mong kumapit dito. Hindi ka ba nahihiya? Hinding-hindi ako makikipagdiborsyo. Sisiguraduhin kong habang buhay kang magtatago. Sa pagpilit mo sa sarili mo sa kaniya, hindi ka ba natatakot na lalong madiri sa iyo si Kuya Mucheng? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Mayaman na ako at maganda pa. Maraming humahabol sa akin. Sa tingin mo ba natatakot ako na madiri siya sa akin? Sinasabi mong wala kang pakialam kay Kuya Mucheng. Sige, kapag nakita pa kitang humahabol sa kaniya, makikita mo ang hinahanap mo. Wala kang pakialam kung humahabol ako? Umalis ka na ngayon? Kundi sisirain ko ang mukha mo. Bakit ang yabang mo? Magbabayad ka rin. Mama? Mama? Anak, anong nangyari sa'yo? Huwag kang umalis, halika. Sumama ka kay mama. Dadalhin ka ni mama sa ospital, tara na, dali. Hausen. Kumusta na si Bayer? Ano na ang lagay niya? Nasugatan lang ang daliri niya, napatampalan na ito, pero Pero ano? Hausen, pero ano? Sige lang, sabihin mo lang sa akin. Kakayanin ko ito. sabihin mo muna sa akin, saan galing ang long life lock ni Bayer? Long life lock? Kay Ye Mo-chan iyon. Regalo niya sa birthday ni Bayer. Galing kay Yemochen? Bakit iyon galing kay Yemochen? Anong ibig mong sabihin? Sinuri ko na ang bagay na ito. Isa itong antigo na kakakayali lang mula sa hukay. Ano? Sa madaling salita, marumi ang bagay na ito. Masama sa bata kung susuotin ito ng matagal. Mabuti na lang at nalaman natin agad. Kaso nasugatan ng kamay ni Bayer at dahil nadikit sa long life lock, nagkaroon siya ng impeksyon sa loob ng ulo at nasa panganib ngayon ang buhay niya. May impeksyon siya. May impeksyon sa loob ng bungo niya. Hausen, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Bayer. Kapag may nangyaring masama kay Bayer, ano na ang gagawin ko? Hausen, pakiusap, nagmamakaawa ako. Kailangan niyang operahan, pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para iligtas si Bayer. Pero kailangan mong pumirma dito ngayon. Pipirma ako. Sige, pipirma ako. Hausen, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Bayer, pakiusap. Bangsiya, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat kay Bayer. Anong nangyari kay Bayer? Ye Mo-chan. Kung hindi mo gusto si Bayer, lumayo ka na lang sa kaniya. Bakit kailangan mo siyang saktan? Ate, nababaliw ka na ba? Hindi mo naalagaan ng mabuti si Bayer. Tapos sinisisi mo si Kuya Mucheng? Nasa loob ng operating room si Bayer at nanganganib ang buhay. Wala ba akong karapatang sisihin siya? Ganun ba kalala? Subansya, bakit hindi mo naalagaan ng maayos si Bayer? Bakit kailangang humantong sa operasyon? Ye Mo-chan, sa loob ng maraming taon, naging ama at ina na ako. Nagpakahirap akong palakihin si Bayer ng mag-isa. Anong karapatan mong husgahan ako? Ako, Paano mo nasasabi iyan, ate? Hindi naman alam ni Brother Mochen na may Bayer. Kung mas maaga mo lang sana ibinalik si Bayer, paano hahayaan ni Brother Mochen na mawalan si Bayer ng pagmamahal ng isang ama? Kung bumalik ako ng mas maaga habang wala pa akong kahit ano, baka hinayaan mo lang kaming mawala ni Bayer dahil sa paghihirap? Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan tungkol sa akin? So ang mga nangyari noon, alam nating dalawa ang totoo. Subansya, tama na iyan.
Aminado akong hindi ko naalagaan ng mabuti si Bayer nitong mga nakaraang taon, pero babawi ako sa kanya. Pero, kung hindi mo sana ako pinalayas, paano nasaktan si Bayer ng ganito? Yemochen, iyan ba dapat ang tinatanong mo sa akin? Bakit ka nagregalo ng kwintas na galing sa sementeryo? Ano? Dahil sa kwintas na iyon, nalagay sa panganib ang buhay ni Bayer. Paano mo ipapaliwanag ito? Hindi ako magbibigay ng maruming kwintas kay Bayer. Ate, anak ni Brother Mochen si Bayer. Paano niya ito magagawang saktan? Sige, sabihin mo sa akin. Kung hindi ikaw, sino? You are? Saan mo binili ang kwintas na iyon? Ang kwintas na iyon ay So binili you yan are? sa Luck Jewelry. Ikaw na naman. May lakas ka ng loob na saktan ng aking anak. Bakit napakasama mo? Ate, ano bang ginagawa mo? Hindi Hindi ko ba't kailanman ikaw- magagawang saktan si Bayer. Sino pa? Wala talaga akong ginawa. Tulungan mo ako. Subang siya. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Yemochen, iyong dinala na kwintas? Iyon ang naging dahilan kung bakit malubha na ang lagay ni Bayer. Sabihin mo sa akin, paano mo iyan ipapaliwanag? Kuya Mochen, wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin. Wala talaga. Yemochen, si Bayer ay anak mo rin? Hanggang ngayon ba ay pinoprotektahan mo pa rin siya? Bangsya, tama na. Alam kong nag-aalala ka ngayon, pero hindi ka pwedeng basta-basta na lang manisi ng ibang tao. Si Hausen ang nagsabi sa akin na may problema sa dinalang kwintas. Tama na. Hausen, ibig bang sabihin ay katotohanan ng lahat ng sinasabi niya? Sa pakiramdam ko ay nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Puro lang naman iyon gawa-gawang kwento. Isang doktor si Hausen. Bakit hindi mo ako pwedeng pagkatiwalaan kahit isang beses man lang? Gusto rin kitang pagkatiwalaan, pero wala kang ebidensyang maipakita. Paano ako maniniwala sa iyo? Totoo naman, ate. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Pero sa pagbibintang mo ng wala namang basehan, sino ang maniniwala sa iyo? Ikaw, Miss Sue, ito ang resulta ng pagsusuri niya. Ang lahat ng ito ay sanhi ng impeksyon sa loob ng bungo. doktor, sigurado po ba kayo? Sigurado po. Itong pendant na ito ay galing sa kapakahukay na lumang libingan. Masama ang hatid nito at hindi pa ito nalilinis o nadidisinfect ng maayos. Kaya noong isinuot ito ng bata, kung hindi man siya laging nasasaktan, maaari niya itong ikapahamak at mawala ang kaniyang buhay. Yemochen, hindi ba ayaw mong maniwala sa akin? Ngayon, ipaliwanag mo ito sa akin ng maayos. Hindi ka pa ba magpapaliwanag? Kuya? Wala po akong kinalaman. Hindi ko. Wala talaga akong alam. Walang alam? Maliwanag na itong pendant ang dinala mo dito. Suyuer, ikaw ang nagbigay ng pendant na ito? Tapos sasabihin mong wala kang alam? Kuya, makinig ka muna. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang long life lock na iyon, binili ko lang yon sa isang nagngangalang manager ng Haoyue Jewelry. Tama. Siguradong niloko niya lang ako. Wala talaga akong alam. Manager ng Haoyue Jewelry? Opo, kuya. Anak niyo si Bayer, kaya bakit ko naman siya gagawan ng masama? Nalinlang lang din ako. At nagpapaliwanag ka pa? Malinaw na pinla... Ate, maniwala ka. Hinding-hindi ko gagawin yon. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tawagin niyo ang manager para malaman ang buong katotohanan. Sige. Sana lang ay hindi ka nagsisinungaling. Opo. Hello? Dalhin niyo rito si manager ng Haoyue Jewelry. Huwag kang mag-alala. Kung si Yuer nga ang may gawa nito, siguradong pagbabayarin ko siya. Kung siya nga ang may kasalanan? Paparusahan mo ba talaga siya? Siyempre, tinutupad ko ang mga sinasabi ko. Saka, humihingi ako ng pasensya dahil pinag-isipan kita ng masama kanina. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang gusto ko lang ay mahanap ang totoong kriminal. Kuya, kung mapatunayan niyo mang ako ang may gawa nito, tatanggapin ko po ang kahit anong parusa niyo sa akin. Ano? Sinasabi mo bang wala silang manager na ang pangalan ay Zoo? At wala rin silang naibentang kuwintas ngayong buwan? Sige, naintindihan ko na. So you are... Nagsisinungaling ka na naman. Ate? Mochen kuya, hindi ako nagsisinungaling. Sa kalsada ko lang iyon binili noon. Sigurado akong isa siyang magnanakaw.
kaya siya tumakas dahil natakot siyang mahuli. Siguradong ganoon ang nangyari. Kuya, Ye Mo-chan, kuya, talaga pong hindi ako nagsisinungaling. Isinusumpa ko po sa ngalan ng dinadala kong bata. Biktima lang din po ako. Ye Mo-chan. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya? Bansya. Sa ngayon ay wala pa tayong matibay na saksi, kaya hindi tayo pwedeng basta na lang manghusga. Papalakpasan mo na naman ba siya? Bansya. Hindi sa pinapalagpas ko siya, pero wala pa kasi tayong matibay. Idahilan. Ye Mo-chan, pinoprotektahan mo pa rin siya? Wala talaga siyang halaga sa buyer puso mo. Magpalamig ka muna ng ulo. Ang bagay na ito, imbestigahan ko itong mabuti. Galing sa kanya ang kuwintas. Ano pa ba ang kailangang imbestigahan? Ye Mo-chan. Sobrang nadidismaya ako sa iyo. Ako, Sige, pumunta ka na. Imbestigahan niyo kung sino ang may gawa nito sa anak ko. Kuya Mocheng, patawad po. Kung hindi lang ako naniwala sa iba at nagpaloko, hindi sana nasaktan si buyer, at hindi sana kayo nag-away ni ate ng ganito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pupunta na ako ngayon kay ate para humingi ng tawad. sige. Masama pa ang loob niya, ayusin mo ang pakikitungo mo sa kanya. Masakit po ang tiyan ni kuya. Tama na. Kahit pa mawala ang bata ngayong araw, kailangan mo pa ring humingi ng tawad. Ate, patawad, hindi ko talaga sinasadya. Maging maunawain ka sana sa akin, at patawarin mo ako sa hindi ko sinasadyang pagkakamali. Huwag mo akong tawaging ate. Wala akong kapatid na masama ang ugali na katulad mo. Huwag mong isiping wala akong magagawa kung hindi ka aamin. Humanda ka sa... Ate, bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? You are tapat siya sa kanyang paghingi ng tawad. Ye Mo-chen, manahimik ka. Kapag may nangyaring masama kay buyer ngayong araw, hindi kita titigilan. Yuer, tulungan mo ako, iligtas mo ako. Subang siya, bakit mo hinuli ang pinsan ko? Anong nangyayari? Miss Su, nahanap na namin. Siya ang may pakana kung bakit napahamak ang batang amo. Siya ang bumili ng kwintas. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Ano ito? Umalis muna kayo. Ito. So Yuer, hindi ba't sinabi mong ikaw mismo ang bumili ng kwintas na ito? Ako. Ngayon, dahil kumpleto na ang mga saksi at ebidensya, ano pang masasabi mo? Kuya Mocheng, makinig ka sa paliwanag ko. Ikaw. Ano pa bang dapat mong ipaliwanag? Kuya Mocheng, ito. Inaamin ko na galing sa pinsan ko ang kwintas na iyon. Pero nung oras na iyon ay nasa check-up ako para sa bata. Wala talaga akong oras na bumili ng regalo. Totoong hindi ko alam na may problema pala ang kwintas. Matapos mo akong lokohin, ngayon naman ay nagdadahilan ka pa? Su Yuer, kung wala kang utos, bibili ba si Song Xuan ng may depektong kwintas? Oo, tama. Ang kwintas na silaw ako sa murang halaga ng kwintas. Mura lang ang nabili ko. Walang kinalaman si Yuer dito. Wala talagang kinalaman si Yuer sa lahat ng ito. Kuya, maniwala ka sa akin. Talagang wala akong alam. Totoo. Kuya, wala talaga akong alam. Su Yuer, nangangatwiran ka pa. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa iyo? Ate, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Patawad, pasensya na talaga. Yuer. Buntis si Yuer. Pinaluluhod niyo siya para humingi ng paumanhin. May puso pa ba kayo? Sinuportahan niyo ang pananakit sa 6 na taong gulang na bata. Kayo ba ang may puso? Kuya Mocheng, nangangako ako na hindi ko sinaktan si Bayer. Kahit na nangyari ito dahil sa pagkakamali ko. Alam kong hindi ito mapapatawad. Kaya dapat lang akong magbayad ng matindi. So Yuer, anong ginagawa mo? Kuya, tapusin na natin ito. Bitawan mo ako. Kasalanan ko ang lahat, hayaan mo akong magbayad para dito. Yuer, huwag kang gumawa ng anumang ikapapahamak mo. Lahat ng pagkakamaling ito ay kasalanan ko. Naging gahaman ako at hindi ko sinasadyang may nawala. Pero naniniwala akong walang kasalanan si Yuer. Tigilan niyo na ang pag-aarte. Ate, alam kong galit ka sa akin. Hihingi ako ng paumanhin kay buyer. Umaasang mapapatawad mo rin ako. Kuya, pakibitawan na ako. So Yuer, huwag kang padalos-dalos. Ye Mo-chen, bitawan mo siya. Gusto kong makita ngayon kung talaga bang may lakas siyang loob na iuntog ang sarili niya sa dingding. Suban siya. Kahit na may nagawang mali si Yuer, wala namang kasalanan ang batang nasa sinapupunan niya. Sa ginagawa mo, gusto mo bang mawala ang bata sa loob niya? Pinsan, tumigil ka na po. Kuya Mocheng, hayaang ako na ang humingi ng tawad kay buyer. Tama na. Magsitigil kayong lahat. Naniniwala ako na hindi si Yuer ang gumawa nito. Ye Mo-chen, ikaw. Buntis si Yuer?
Hindi niya magagawa ang ganyang kawalang galang sa buhay. Ang tunay na may sala sa likod nito ay si Song Xuan. Papatawan ko siya ng nararapat na parusa at pagbabayarin ko siya. Sobrang binigo mo ako. Sige. Tingnan natin ngayong araw kung paano mo sila talaga parurusahan. Yang Master Ye? Yang Master Ye, kasalanan ko po ang nangyaring ito, pero kailangan mo akong paniwalaan. Yang Master Ye, kailangang maniwala ka sa akin, hindi ko ito kasalanan ngayon. Dahil sa iyo, nasa loob ng surgery room ang anak ko at nanganganib ang buhay. Sa tingin mo ba ay mapapatawad pa kita? Hindi sapat na isang kamay lang ang mawala sa kanya. Hindi ko hahayaang makatakas siya ng ganoon kadali. Song Xuan, inilagay mo ang anak ko sa malaking panganib. Ipaparanas ko rin sa iyo ang matinding sakit. Yang Master Ye. 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 Kuya Mocheng, parang awa mo na, patawarin mo na siya ngayon. Alang-alang sa akin at sa bata, patawarin mo na siya. Isang binti at isang kamay? Sapat na parusa na iyan. Alam ko na ang mali ko. Kapag may masamang nangyari kay Bayer, pagbabayarin kita ng buhay mo. Bangsya! Hausen, kamusta na si Bayer? Ano na ang lagay niya? Huwag kang mag-alala. Naging matagumpay ang operasyon ni Bayer. Inisip mo bang magiging delikado ito? Bakit? Bangsya, ayos ka lang ba? Bitawan mo ako. Kahit na walang masamang nangyari ngayon, pero dahil nasaktan siya, kasabwat ka rin sa nangyari. Bakit ang swerte-swerte naman niya? Suban siya na to, isa talagang mang-aagaw. Walang hiyang tinutukso ang iba kahit kailan. Ate, bakit niyo po sinisisi si kuya? Suyuer, tumahimik ka. Huwag mong isipin na wala akong alam, dahil alam kong ikaw ang may kinalaman sa lahat ng ito. Ate, bakit po ba ayaw niyo akong paniwalaan? Huwag mong isiping hindi ko alam ang lahat ng pinaggagawa mo. Sinasabi ko sa iyo, Suyuer, ang mga plano niyo ni Song Xuan. Alam ko ang lahat ng iyon. Kapag lumabas na ang katotohanan, hindi kita palalampasin. Song Xuan, ayos ka lang ba? Doktor, tulungan niyo po kami. Huwag kang malikot, sabi ng doktor. Naayos na ang iyong mga kamay at paa. Basta't magpagaling ka lang ng mabuti, hindi ka magkakaroon ng kapansanan. Masyado tayong naagrabyado sa pagkakataong ito. Hay, hindi ito maaaring palampasin na lang. Tungkol kay Subang siya, ang mga bagay na ginawa natin, siguradong marami na siyang nalalaman. Nasa lalay rito ang ating kaligtasan, kaya kailangan nating tapusin ang problemang ito ng maaga. Huwag kang magmadali, naging mapagbantay sila nitong mga nakaraang araw. Pagkalipas ng ilang araw, ha. Sa tagal nating naghintay, dumating din sa wakas. Subang siya? Subang siya. Ilang araw na ang lumipas, dapat ay humupa na ang iyong galit, hindi ba? Si Young Master Ye ay ang presidente ng Ye Group. Paano naman ako maglalakas loob na magalit sa iyo? Dahil hindi ka nagalit, maaari ko na bang puntahan at makita si Bayer? Ye Mochen, nababaliw ka na ba? Pagkatapos ng matinding hirap na dinanas ni Bayer dahil sa iyo, sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang makita siya? Napakakapal talaga ng mukha mo. Babawi ako kay Bayer, pero ako pa rin ang ama niya, at may karapatan ako. Walang amang tulad mo si Bayer. Bangsya? Ayos ka lang ba, Bangsya? Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon, kapag may nangyaring masama sa iyo, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag kay Bayer. Hindi ba at gusto mong mawala na ako? Bakit mo pa ako gustong iligtas? Sinong nagsabing gusto kitang mawala? Tila ba, may ilang tao na atat na akong tapusin. Sabi mo, ay may sadyang naghulog niyan? Sino ba ang nakabangga mo? Bukod kay Suyuer, sino pa nga ba? Imposible. Ye Mochen, naniniwala ka talaga na ang iyong si Suyuer ay napakabait at walang kasalanan. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito.
Anong silbi kung malalaman man natin ang katotohanan? Maniniwala ka ba? Ako, Ye Mochen. Huling araw na ngayon sa loob ng 10 araw nating palugit. Kapag nalinaw na ang lahat, maghiwalay na tayo. hello? Tulungan mo akong imbestigahan kung sino ang nagtangkang saktan si Bangshia. Bilisan mo. Ano? Hindi pa wala si Bangsya? At binigyan pa tayo ng malusog na apo sa tuhod para kay pamilyang Ye? Hay naku bata ka, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Lola, kamakailan ko lang din po nalaman. Alam ko namang punong-puno ng pagpapala ang aking apo sa pamangkin, hindi siya basta-basta mawawala ng ganoon lang. Bakit hindi mo pa sila sinusundo at dinadala rito? Kasi po, Anong kasi? Sunduin mo na ang mag-ina ngayon din, kundi ay ako ang pupunta roon. Lola, masama po ang pakiramdam nyo? Magpahinga lang po kayo rito? Ako na ang susundo sa kanila. Sige, maghahanda ako ng handaan dito sa bahay. Opo. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Sige na, sunduin mo na sila. Bilis, dali. Hay, napakabuting balita nito. Ye Mochen, dinala ko si Bayer dito para lamang makita si matandang ginang. Hindi namin kayo kailangan. Ay, Kuya Mocheng. Narito rin pala si ate. Sana pala sinundo na namin kayo ni Kuya Mocheng. Ye Mochen, sabi mo pampamilyang hapunan lang ito, pero hindi mo sinabing darating din si Su Yuer. Yuer, bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magpahinga ka lang sa bahay para gumaling ang iyong sugat? Kuya Mocheng, namimiss ko na po kasi si Lola. Saka, lagi pong binabanggit ni Lola ang tungkol sa magiging apo niya sa tuhod, kaya gusto ko na pong ibalita agad ito sa inyo. Yuer? Ako na ang magsasabi kay Lola mamaya. Ang pagpunta natin ng biglaan ng walang pasabi ay hindi tama. Anong hindi tama doon? Para naman sumaya agad si Lola kapag nalaman niya. Tara na, tara na. Umalis na si ate, bilisan nyo, sumunod na kayo. Lola. Mahal kong apo, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Pumayat ka ng husto, hinayaan kitang maghirap. Lola, okay lang po ako. Pasensya na po kayo, hindi ako agad nakabalik para dalawin kayo. Sapat na sa akin na nakabalik ka ng ligtas. Sa loob ng maraming taon, hindi mo lang alam kung gaano ka kinulila ng lola mo. Lola, Lahat ng hirap at pasakit na naranasan mo, kumikirot ang puso ko tuwing naaalala iyon. Lola, ayos lang po. Lipas na iyon, lahat iyon ay tapos na. Sige, lipas na ang lahat. Ang mga masasakit na alaala, wag na nating pag-usapan iyon. Halika, maupo ka muna. Lola, halika po rito. Bayer. Lola, ito po ang inyong apo sa tuhod na si Bayer. Apo ka sa tuhod. great-grand... Anak ba, Wer? Ha. Magandang araw po, Lola. Magandang Lola. araw po. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na dalhin dito ang babaeng iyan? Hindi mo ba alam na selebrasyon ng pamilya ngayon? Lola, wag niyo po sisihin si Kuya Mocheng. Ginusto ko pong sumama sa kaniya. Sino ang tinatawag mong lola, ha? Mayroon ba kaming kamag-anak sa pamilya na kasing kapal ng mukha mo, ha? Lola, wag na po kayong magalit dahil sa ibang tao. Isipin nyo na lang po ang kalusugan nyo. Ang bait talaga ng manugang ng apo ko. Hindi tulad ng iba dyan na sakit lang sa mata. Lola, bakit niyo po nasasabi iyan tungkol kay Yuer? Tumahimik ka. Nagdala ka ng basura dito sa pamilya. Gusto mo ba akong bigyan ng sakit ng loob? Lola, patawad po. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa magandang balita, kaya nakalimutan kong magpasabi. Ako na lang po ang parusahan niyo. Okasyon ito para sa aming pamilya. Hindi namin kailangan ng mga taong hindi namin kakilala. Kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na. Kuya Mocheng, Lola, nagdadalang tao si Yuer? Nagmamadali lang siyang sabihin ito sa inyo? Kaya sana huwag niyo na po siyang paalisin. Nandito pa sina Bangsya at ang bata, pero sa mismong harapan nila, mo nagawa ang bagay na ito. Gusto mo ba talaga akong pasakit sa kalooban? Lola, wag na po kayong maugalit. Halina kayo, uminom muna kayo ng tubig. Lola, huwag na po kayong magalit. Isa lang itong aksidente. Bangsya, Hija, napakamaunawain mo at napakabait mo rin. Ang mapangasawa ka sa pamilyang Ye ay isang malaking swerte para sa pamilyang Ye. Ngayong gumawa ng ganitong kasalanan ang lokong batang ito, kami sa pamilyang Ye ang may malaking pagkukulang sa iyo. Lola, wala pong pagkukulang sa akin ang pamilyang Ye. Hindi nyo na po kailangang maging ganito. Manahimik na po. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Bangsya. Lola, bakit kailangang humingi ng tawad ni Kuya Mocheng sa taong nanakit sa kanyang ina? Sinasabi mong ang apo ko ang nagkasala sa krimen? May ebidensya ka ba?
Lola, ako at si Kuya Mochen ang mismong nakakita na pinapainom niya ng laso ng aking tiya. Lola, nakita ko po iyon gamit ang sarili kong mga mata. Dahil ba nakita mo ay totoo na agad iyon? Palaging maayos ang relasyon ni Bangsia sa kanyang biyanan? Isipin mo nga, kung gusto niya talagang sakta ng kanyang biyanan, siya ba mismo ang magbibigay ng masamang gamot para painumin ito? Pero, Pero ano, maliwanag na, isa itong paninirang puri, hindi mo ba talaga iyon mapansin? Lola, salamat po at naniniwala kayo sa akin. Bangsia, alam ko kung anong klaseng bata ka sa puso ko. Ang pangyayaring ito, siguradong may kakaiba rito. Lola, huwag kayong mag-alala. May lead na ang investigasyon tungkol sa nangyari kay Bianan. Malalaman na rin natin kung sino ang may sala. Mabuti kung ganoon. Naniniwala ako sa iyo. Matanda na ang lola nyo? Ang tanging hangad ko lang ay ang magkaayos kayong mag-asawa at mamuhay ng buo at masaya ang pamilya. Ang mga bagay na hindi naman dapat narito, ayusin mo iyan at alisin sa lalong madaling panahon. ito, Ang bagay na ito, pag-isipan mong mabuti. opo Lola. Kuya Mocheng, Bangsia, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito akong matanda, walang mangangahas na umagaw ng anuman sa iyo. Kapag muli kang inapin ng makulit na lalaking ito, sabihin mo kay Lola, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Opo, salamat po Lola. Gutom na ba ang lahat? Halika kayo, upo. Halika, buyer, upo ka dito, haha. Anong gusto mong kainin? Buyer, pumunta tayo sa kwarto ko para mag-nap. Tayo na. Lola, ihahatid ko na po kayo. ano naman kung gusto ka ni matandang Ginang Ye? Nasisiyahan ka na niyan, di ba? Bakit naman ako masisiyahan? Hindi mo ba alam na matagal na akong gusto ni Pamilyang Ye? Pero si Kuya Mocheng lang ang hindi may gusto sa iyo. Tsaka, dinadala ko na ang anak ni Kuya Mocheng. Kapag naisilang ko na ang batang ito, sa tingin mo ba magtatagal ka pa sa posisyon mo bilang asawa ni Ye? Hello, Hausan. Bangsia, hulaan mo kung ano ang nalaman ko? Ang anak ni Su Yuer ay kay Song Xuan pala. Anong sabi mo? Siguradong sigurado ako. Makukuha ko na ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay ipapadala ko sa iyo. Subang siya. Kung ayaw mong ibigay ang posisyon bilang asawa ni Young Master Ye, ayos lang, pero ang makipaglampungan pa sa ibang lalaki, napakawalang hiya mo talaga. Dapat ko bang sabihin yan sa iyo? Teka. Hindi ko talaga akalain na ganyang klaseng tao ka pala. Talagang nagulat mo ako. Anong ibig mong sabihin? Wala lang, nagugulat lang ako. Na ang batang dinadala mo ay hindi pala kay Ye Mochen. Sa tingin mo, kapag nalaman ito ni Ye Mochen, ano kaya ang gagawin niya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Alam nating dalawa ang totoo. Kapag naisilang ko na ang batang ito, mapupunta sa akin ang posisyon bilang asawa ni Young Master Yi. Sige. Kapag lumabas na ang bata, lalabas din ang lahat ng katotohanan. Kung hindi ka naniniwala, magtutuos tayo. Hindi ko pwedeng ituloy ang batang ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Suban siya. Anong nangyayari? Ano na naman ang ginagawa mo? Anong gagawin mo? Ate. Ate. Yuer? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Yuer? Tulungan mo ako. Bakit mo tinulak si Yuer? Ye Mochen ako. Ye Mochen, hindi ko siya tinulak siya. Si Su Yuer ang may gawa. Kuya, tulungan mo ang bata. Huwag kang mag-alala, Yuer. Magagaling na ang mga doktor ngayon, hindi mapapahamak ang bata. Kapag may nangyaring masama, pagbabayarin kita. Ye Mochen, ikaw. Kuya Mocheng, wala na ang bata. Ano nang gagawin ko? Yuer, ayos lang. Magkakaroon ka pa ng anak sa hinaharap. Subangsia,
Paano mo pa nakuha ang maupo rito? Tigel. Anong kinalaman ni Bangxia sa nangyayari? Nakita ko mismo nang itinulak niya si Yuer sa sahig. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nawala ang anak ni Yuer. Hindi ko siya itinulak. Sa tingin mo ba bulag ako? Dati, kinitil mo ang buhay ng nanay ko. Ngayon naman ay pinahamak mo si Yuer. Napakasama ng loob mo. Hindi ko iyon ginawa. Ano naman kung nakita mo ito? Paano mo nasisigurong iyan ang katotohanan? Lola, bakit mo pa siya kinakampihan? Wala na ang anak ni Yuer. Ano? Wala na ang bata? So Yuer, nagawa mo talagang saktan ako at gamitin ang sarili mong anak para doon? Napakasama mo talaga. Bakit mo pa rin ako binibintangan? Bakit ko naman sasaktan ang sarili kong anak? Subangsya, may puso ka pa ba? Isang ina si Yuer? Paano niya magagawang saktan ka sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa sarili niyang anak? Hindi rin ako makapaniwala na may taong ganyan pero, Lola, maniwala ka sa akin. Hindi ko itinulak si So Yuer. Huwag kang mag-alala. Naniniwala sa iyo si Lola po. Lola, paano ka naniniwala sa masamang babaeng iyan? Sinasabi mong masama akong babae? Bakit mo naman sinasabi iyan sa sarili mong asawa? Lola, Tama na. Kung anong klase ng tao si Bangxia, ay alam na alam ng matandang tulad ko. Ang pangyayaring ito ay siguradong isang pagkakamali lamang. Nakakainis na matandang ito, talagang kinakampihan pa si Bangxia. Kuya Mocheng, wala na ang anak natin. Ayoko na ring mabuhay. Yuer! Anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kamalian. Wala na ang anak ko. Hindi ko siya nagawang protektahan. At wala ring maghihiganti para sa kaniya. Hayaang sumunod na lang ako sa kaniya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magbibigay ako ng katarungan para sa iyo. Maniwala ka sa akin. Talaga? Nawalan ako ng anak, kaya dapat lang siyang parusahan. Paano mangyayari iyon? Alam ko na kampi ka talaga kay ate. Dahil wala na ang anak ko. Wala na ring silbi ang buhay ko. Yuer, huwag kang gumawa ng eksena. Hindi ako nanggugulo. Kuya Mocheng, sa aming dalawa ni ate, pumili ka ng isa. Ako, Sige, alam ko na. Kung ganoon ay bitawan mo ako, tapusin na natin ito. Hayaang mawala na lang ako. So Yuer, hindi ka pa ba napapagod sa pag-arte mo? Subangsya, huwag mo nang galitin pa si Yuer. Ginagawa niya lang ang lahat ng ito para idiin ako sa kasalanan, para maitago ang katotohanang hindi mo anak ang batang iyon. Anong sinabi mo? Bangxia, totoo ba talaga ang sinasabi mo? Lola, maniwala po kayo sa akin. Ang batang iyon sa tiyan ni Suyuer ay sa kabit niya. Kaya natatakot siyang mabuko kapag nanganak siya. Kaya sinisi niya ako sa pagkawala ng bata. Nababaliw ka na ba? Ate, para makatakas ka sa kasalanan mo, talagang sisirain mo ang dangal ko. Ano bang pagkakamali ang nagawa ko para saktan mo ako ng ganito? Suyuer, mas mabuting sabihin mo na sa akin ang totoo, kundi ay... Umamin ka na. Alam mo naman, nagalit ako sa mga manloloko. Kuya Mocheng, maniwala ka po sa akin. Mahal na mahal kita. Paano naman kita magagawang pagtaksilan? Huwag kang maniniwala kay Subansya. Sigurado ka? Siguradong sigurado po. Kahit ang hayop ay hindi sasaktan ng anak nila, paano ko po kayo magagawang pagtaksilan? Sige, Suyuer. Talagang ayaw mo pang sumuko hanggang sa huli. Subangsya, pagkatapos mong parusahan ang anak ko, pati ako ay idadamay mo. Napakasama ng ugali mo. Kuya Mocheng, kailangan niyo pong maniwala sa akin. Yay, Mochen. Sumusumpa ako sa'yo. Hinding-hindi ko ginustisya si Suyuer. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang niya. Hindi pa ba sapat na sinaktan mo ang anak ko? Ngayon ay gusto mo pang baliktarin si Yuer? Hindi ka naniniwala sa akin? Napakarami mo ng kasalanan noon. Paano ako maniniwala sa iyo? Mabait at mapagbigay si Bangxia at hindi kailanman nagsisinungaling. Huwag kang magsalita nang wala kang ebidensya. Ang nanay ko at si Yuer, nakita ng sarili kong mga mata na siya mismo ang may gawa. Ano pang ebidensya ang kailangan? Lola, alam ko pong hindi niyo ako gusto. Pero napakasama po ng loob ni Subangsya. Pinahamak niya ang magiging apo ni Pamilyang Ye. At malinaw ang mga ebidensya, bakit po hindi pa rin kayo naniniwala? Tumahimik ka. Kung anong klaseng tao ang apo ko sa tuhod, mas alam ko iyon kaysa sa iyo. Tungkol sa bagay na ito, huwag mo nang asahang magtatagumpay ka sa pagbibintang sa kanya. Lola. Huwag kang umiyak. Nandito si Lola. Hinding-hindi ko hahayaang mapagbintangan ka nang wala kang sala. May hawak ka bang ebidensya? Ako.
Lola, Kuya Mocheng, tingnan niyo po, wala naman siyang ebidensya. Imbento lang ang lahat para sirain ang pangalan ko. Sinong nagsabing walang ebidensya? Miss Su, si Mr. Ye ay may investigasyon tungkol sa mga nangyari kay matandang Ginang Ye, kaya sobrang busy niya ngayon. Nakiusap lang siya na ibigay ko ito sa iyo. Sige, maaari ka nang umalis. Subang siya, sa harap ni Kuya Mozuo, paano ka nagawang maging taksil? Naharap-harapang makipagpalitan ng sulat sa ibang lalaki? Hindi ito isang love letter. Hindi ba ebidensya ang gusto mo? Ito ang mga litrato ni Su Yuer at Song Xuan. Ano ba ito? Huwag niyo pong tingnan, huwag. Hindi iyan totoo. Hindi iyan totoo. Anong kaguluhan ito? Anong klaseng mga bagay ito? Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Napakalakas ng loob mo. Kuya Mocheng, hindi ako yon, hindi yun totoo. Nagagawa mo pa akong lokohin? Narito na tayo sa puntong ito, pero ayaw mo pa ring umamin. Wala na. Tapos na ang lahat. Hindi ako aamin. Hindi. Hindi ganon, kuya, ang mga litratong yan ay gawa-gawa lang. Sinasubang siya ang naninira sa akin. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Dahil bukod sa mga litrato, nandito rin ang audio recording ni Su Yuer at Song Xuan. Anong recording? Mahal, pakipakinig naman sa akin ang galaw ng anak ko sa loob. Song Xuan, wag mo nang sasabihin ulit na anak mo siya. Kapag nalaman ang totoo, tapos tayong dalawa. Hay nako, anong ikakatakot natin? Lasing si Ye Mochen at wala siyang natatandaan. Basta't ipagpilitan mong sa kanya ang bata. At dahil walang ebidensya, hindi niya malalaman ang totoo. Paano ka nagkaroon ng recording na yan? Pinapabuntot mo ba ako? Sa wakas ay inamin mo na? Kuya. Su Yuer, nangahas ka pang lokohin ako kasama si Song Xuan. Hindi po, kuya. Wala po akong ginawa. Nagkamali po ako. Su Yuer, alam mo namang panloloko ang pinakaayaw ko sa lahat. Paano mo nagawa ito? Pasensya na, alam ko na po ang pagkakamali ko. Tama ang sinabi ni Lola. Masama ang asal ni Su Yuer at napakasama ng kanyang ugali. Sa wakas ay nakita mo na ang tunay niyang kulay, hiwalayan mo na siya agad dahil mapapahamak ka lang sa kanya. Su Yuer, simula sa araw na ito, tapos na tayo. Kuya, hindi ko na po uulitin, hindi na, patawarin mo na po ako. Umalis ka sa pamilyang Ye. Hindi kuya, mahal kita, hindi ko kayang mawala ka. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nagmakaawa ako sa'yo, parang awa mo na. Mabuti nga at hindi pa kita pinaparusahan? Paano mo nakuha ang kapal ng mukhang humingi ng awa? Ye Mochan. Posible bang sa puso mo ay wala talagang kahit katiting na lugar para sa akin? Hindi kita kailanman nagustuhan at lalong hindi kita minahal. Mula nang magpanggap ka bilang si Bangxia, dapat ay naintindihan mo na yon. Napakawalang puso mo. Subangxia. Huwag kang masyadong kampante. Wala na si Tia dahil sa'yo. Kahit umalis man ako, huwag mong asahang magkakasama kayo ni Ye Mochen. Sandali. Hindi ka pa pwedeng umalis. Ano na naman ang gusto mong gawin? Ano naman ang magagawa ko? Ito ay tungkol lang naman sa pagpaparatang mo sa akin sa pagkawala ng aking biyenan. Tamang-tama at nandito si Lola at si Ye Mochen. Ito na ang perpektong pagkakataon at lilinawin natin ang lahat sa isang pagkakataon. Ikaw ang may kasalanan kung bakit wala na si Tia. Paano mo pa balak takasan ang iyong ginawa? Subangxia, ngayon ang huling araw sa 10 araw na taning, may ebidensya ka ba para patunayan na inosente ka? Apo, ilabas mo na ang iyong ebidensya para hindi ka na pag-isipan ng masama ng lokong lalaking ito. Ehem. Mas mahalaga ang kalusugan nyo. Ihahatid ko po muna kayo sa inyong kwarto at pagkatapos ay hihintayin nating dumating ang ebidensya. Halika na po. Subangxia. Pagbabayarin kita. Bangxia, okay ka lang ba? Maayos lang ako. Lola, okay lang po ba kayo? Alam ko na po ang pagkakamali ko. Iligtas niyo po ako. Wala ito. Kuya, Kuya,
Alam ko na ang pagkakamali ko. Iligtas. Iligtas mo ako. Tatawag ako ng doktor. Sandali. Bangsya, hindi pa natin siya pinapanagot sa ginawa niya. Kasalanan niya ang lahat ng nangyari sa kanya ngayong araw. Bakit ka patatawag ng doktor? Lola, okay lang po ako. Mahalaga ang buhay ng tao. Kahit mawala pa siya rito ay nararapat lang sa kanya. Huwag kang maging malambot sa isang masamang babaeng tulad niya. Kuya, iligtas mo ako. Lola, gamutin muna natin siya bago natin siya parusahan. Duwag ka. Ang pagpapakita ng awa sa kalaban na nanalanta sa asawa mo ay pagiging malupit sa sarili mong asawa. Huwag kang makialam sa usapang ito ngayong araw. Lola, ayos lang po ako. Pero kung may masamang mangyari sa kanya, hindi ba madudumihan lang ang pamamahay natin? Mas mabuting tawagin na ang doktor. Dali, tumawag na kayo ng doktor. Bangsya. Hais, napakamabait mo talaga. Bangsya. Hausen. Pasensya na, huli na ako nang dumating. Pasensya na, huli akong dumating. Hindi naman tungkol sa biyanan ko. Ye Hausen, narito tayo sa pamilyang Ye. Sino ang nagsabing pumunta ka rito ng mag-isa? Labas. Yang Master Ye, palagi mong pinagbibintangan si Bangsya na tumapos sa nanay mo? Ngayong naimbestigahan ko na ang lahat ng malinaw, nandito na ang lahat ng ebidensya kung paano nawala ang nanay mo. Paano siya nawala? Sino ang nagparusa sa kanya? Suyuer. Ikaw nga ang may kasalanan. Suyuer, ikaw pala ang tumapos sa nanay ko. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo kailangang tapusin ang buhay ng nanay ko? Hindi ako iyon, wala akong ginagawa. Nandito ang lahat ng record ng pakikipagsabwatan mo kay Song Xuan? Magagawa mo pa bang magsinungaling? Hindi ako iyon. Wala akong ginawa, ako. Paano kita paniniwalaan ngayon? Kuya. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan si tita. Pinagbintangan mo ang asawa ko, paulit-ulit mo pa akong niloloko, tapos sasabihin mong hindi mo sinasadya? Kuya, nagkamali po ako. Noong oras na iyon, nabulag lang po ako ng bugso ng damdamin kaya ako nagkasala. Pagbigyan niyo po ako ng kahit isang pagkakataon. Parusahan niyo na lang po ako. Nakikiusap ako. Parusahan niyo na lang po ako. Patawarin niyo po ako. Sa dami ng mga ginawa mo, paano mo inaasahang maniniwala pa ako sa iyo? Para sa isang masamang taong tulad niya, dapat lang siyang makatanggap ng matinding leksyon. Ngayon din ay pagbabayarin kita sa ginawa mo sa aking ina. Yemochen. Yemochen, bitaw na, pakiusap. Yemochen, bitawan mo na siya. Maari siyang mawala kapag itinuloy mo pa iyan. Dapat lang siyang parusahan. Apo, bitaw na. Maari siyang mawala kapag hindi ka tumigil. Bitaw na, Yemochen. Alam nating masama ang ginawa ni Suyuer, ngunit hindi ito ang tamang paraan. Hayaan nating batas ang humusga at magparusa sa kanya. Imbis na ikaw ang gumagawa ng sarili mong batas dito. Tama ang sinasabi ni Bangsya. Kahit hindi siya mapatawan ng kamatayan, hindi pa rin siya makakatakas sa matagal na pagkakakulong. Bakit kailangan mo pang magkaroon ng bahid ang iyong konsensya? Ubo. Asawa ko, sa loob ng maraming taon, nauto ako at nabulag ng isang masamang tao, hinayaan kitang masaktan ng sobra, patawad. Dahil kay Suyuer, muntik na kaming mawala ng ating anak. Siya rin ang dahilan kung bakit wala na ang aking biyenan. Talagang hindi na siya nagbago. Hindi na ako makikialam kung anong parusa ang ibibigay niyo. Pero gusto kong bawiin ang aking mga mata sa kanya. Mga bata, kunin niyo si Suyuer at ilabas niyo siya. Sabihan ng doktor na bawiin ang mga mata na para sa asawa ko, pagkatapos ay dalhin siya sa kulungan. Kung mananatili siyang nandito, pagbayarin siya sa loob habang buhay. Aamin na ako. Patawarin mo ako, maawa ka. Kung papasok siya sa ating pamilyang Ye, siguradong mawawalan ng saysay ang pamilyang Ye balang araw. Lola, sorry po. Naging pasakit ako sa inyo ng maraming taon. Bakit ka sa akin humihingi ng tawad? Nang dahil sa naging bulag ka sa katotohanan ng maraming taon. Naghirap ng husto ang manugang ko. Ang taong dapat mong hinga ng tawad ay si Bangsya. Lola. Alam ni Lola na napagbintangan ka ng maraming taon? At ang lahat ng dinanas mong hirap at pasakit ay naiintindihan ni Lola. Naging masama ang apo ko sa iyo, Lola. Nakalipas na po iyon, ayos lang. Iha, kaming mga pamilyang Ye ay walang mukhang maihaharap para humingi ng tawad. Pero huwag kang mag-alala sa iisipin namin. Kahit papatawarin mo siya o hindi, mananatili ka pa ring pinakamamahal kong apo. O siya, pagod na si Lola, hindi ko na muna kayo lalaanan ng oras. Asawa ko, ngayong lumipas ang maraming taon, naging bulag ako, naging tarantado ako, patawad. Patawarin mo lang ako, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Paulit-ulit mo nang sinaktan ang damdamin ko.
Matagal na akong lubos na nadismaya sa iyo. Mahalaga pa ba kung papatawarin kita o hindi? Mahal, nagkamali talaga ako. Tigil na, Ye Mo-chen. Sabi natin nang lumabas ang katotohanan ay maghihiwalay tayo. Bukas, dalhin mo ang sertipiko ng kasal. At pumunta tayo sa opisina para sa diborsyo. Tumigil ka, Young Master Ye. Young Master Ye, ayaw na ni Bang Xia na makipagbalikan sa iyo, kaya sana makinig ka sa payo ko. Wala kang pakialam sa usapan naming mag-asawa. Ye Mo-chen, kung hindi ako nakialam noon, noong nangyari ang malaking sunog 6 na taon na ang nakararaan, sina Bang Xia at Bayer ay matagal na sanang wala na. Kaya huwag ka nang magpanggap ngayon na humihingi ng tawad. Hindi ko alam. Sasabihin mo lang na hindi mo alam at tapos na. Walang silbi ang paghingi mo ng paumanhin. Huwag mo nang guluhin si Bang Xia, kundi pagbabayarin kita. Noong kailangan ka ng anak mo at ng asawa mo, nasaan ka? At ano ang ginagawa mo? Hindi ako pwedeng makipaghiwalay. Kailangan bumawi ako sa asawa ko. Kailangan kong pagbayaran ang mga pagkakamali ko. Halo? Ano? Nahuli na si Song Xuan? Pinatakas nyo na naman si Song Xuan. Anong klaseng trabaho ang ginagawa nyo? Gusto mo na ba talaga makipagdiborsyo? Oo. Alam kong mahal mo pa rin siya, dahil kung hindi ka babalik sa kanya. Ano naman kung mahal ko pa siya? Wala siyang tiwala sa akin. Kahit magkasama pa kaming dalawa, hindi pa rin maganda ang hahantungan nito. Pagkatapos ba ng diborsyo, babalik ka na para pamahalaan ang mga ari-arian nyo? Napakalaki ng negosyo ng pamilyang Su. At nagtiwala sina mama at papa na ibigay iyon sa akin. Kaya kailangan ko itong ayusin at alagaan ng mabuti. Subang siya, sinaktan mo ang anak ko. At dahil sa'yo, napahamak si Yuer, kaya dapat mo itong pagbayaran. Yehausen, mag-ingat ka. Ye Mo-chen, Ah. Ah? Ay, Ye Mo-chen, gumising ka po. Hindi ba't galit ka sa akin? Bakit mo pa ako kailangang iligtas? Gumising ka. Paano naman kita magiging kamuhian? Huwag ka nang magsalita, huwag na. Darating na ang ambulansya, kaya huwag ka nang magsalita. Paano naman kita magiging kamuhian? Matagal na kitang gusto, nasilaw lang ako ng katotohanan. Huwag ka nang magsalita. Darating na ang ambulansya. Huwag ka nang magsalita. Natatakot ako na kung hindi ko sasabihin ito ngayon, baka mawalan na ako ng pagkakataon. 6 na taon ang nakalipas, hindi kita naprotektahan. Pero ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong protektahan ka. Huwag ka nang magsalita. Darating na ang ambulansya. Huwag ka nang magsalita. Huwag mo akong takutin ng ganito. Huwag mo akong takutin. Mahal, hindi ka nagalit sa akin? Paano naman ako magagalit sa iyo? Hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo, ikaw pa rin ang tatay ni Bayer, kaya hindi ako galit sa iyo. Mahal, alam ko namang hindi ka na magagalit sa akin. Nagpapanggap ka lang? Nagkunwari ka lang pala. Basta't mapatawad mo lang ako? Kahit ibigay ko pa ang buong buhay ko sa iyo. Sino ang may kailangan ng buhay mo? Kailangan ko pang protektahan ang asawa at anak ko, walang sino man ang pwedeng kumuha sa buhay ko. kayong dalawa. Tapos na ba ang drama ninyo? Napagod na ang mga kamay ko sa kapapalo. Treat nyo naman ako ng dinner. Sige, sagot ko na ang hapunan mo. Ha 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 ha.